Buong buhay ni Paran ay dito sa loob ng nakakasumpang underground bunker na ito. Ang kanyang araw-araw ay nagsisimula sa matinding pagsasanay. Daan-daan ang kanyang push-up na may napakabigat na pasan sa likod. At kapag tuluyan na siyang bumagsak dahil sa pagod, hindi siya kinahahabagan ng kanyang ama. Pinapalo siya dahil mahina raw siya. Sa totoo lang, pinapalo siya ng kanyang ama sa kahit anong dahilan, at kahit walang dahilan. At ganoon nga ang nangyayari, araw-araw. Kaya isa lang ang pangarap ni Paran, ang lisanin ng bunker na ito at makita ang labas ng mundo. Ang tanging mayroon siya ay isang lumang litrato ng pamilya, na nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob na mahal siya ng kanyang ina. Ang kanyang ama, na nagkulong sa kanya sa bunker na ito, ay hindi naniniwala roon. Palagi niyang inuulit na patay na siya. Pero ayaw maniwala ng ating MC sa kanya, dahil isa siyang masamang tao. Ikinulong niya si Paran dito at araw-araw niyang sinasabi na hindi siya aalis sa lugar na ito, dahil malapit na raw ang pagunaw ng mundo sa labas kung saan lahat ay mamamatay. Ang tanging nagpapasaya sa mga araw ni Paran ay ang mga aklat tungkol sa labas ng mundo. Ang mundong gustong-gusto niyang makita gamit ang kanyang sariling mga mata, upang sa wakas ay mahanap ang kanyang ina at mga bagong kaibigan. Ngunit malupit ang realidad, at ang nakikita na lamang niya ngayon ay ang bota ng kanyang ama, na mabilis siyang ibinabalik sa malupit na kasalukuyan. Para makalabas, kailangan makuha ni Paran ang mga susi sa bunker, ang mga susi na palaging dala ng kanyang ama. Kasama niya, kaya, sa isa sa mga sesyon ng pagsasanay, nagpasya siyang sumubok. Tumalikod ang ama ni Paran para umalis, sinasabing tapos na para sa araw na iyon. Nakita ng ating binata ang pagkakataon at dumampot ng isang piraso ng salamin para umatake. Sumugod siya at sinasabing ito na ang sandaling hinihintay niya. Papatayin niya ang kanyang ama at tatakas mula sa bunker. Tumalon siya, nagbabalak na pumatay, ngunit lumalabas na nagawa siya ng isang malaking pagkakamali. Hindi niya napansin na hindi magpapabaya ang kanyang ama. Dahan-daang lumapit sa kanya ang ama ni Paran at lumundag siya para umatake, ngunit hangin lang ang tinamaan ng kanyang kamao dahil nakaiwas ang kanyang ama. Sinipa siya ng kanyang ama ng malakas. Dumudugo ang bibig ng bida habang unti-unting nagdidilim ang paningin niya. Sa D1, napasigaw ang bata at nagising sa kanyang madilim na silid. Pumasok ang kanyang ama, pinuri ang kanyang pagsisikap at ipinaalala ang patakaran. Walang armas, kamay lamang. Dahil nilabag niya ang patakaran, sinabi ng kanyang ama na doble ang kanyang pagsasanay bukas. Nilock niya ang silid at sinabing matulog na. Nang mawala ng kuryente at tumahimik ang lahat, nakinig si Paran ng mabuti. Napagtanto niya ang dalawang bagay. Kapag sinasabi ng kanyang ama na oras na ng pagtulog, umaga na pala sa labas, at normal pa rin ang mundo. Ang buong kwento ng apokalipsis ay isang kasinungalingan na ginagamit ng kanyang ama para manatili siyang nakakulong. Ipinapangako ng bida na makakatakas siya. Tinitingnan niya ang isang litrato ng pamilya at nagpas siyang hanapin ng kanyang ina, kahit na iginigiit ng kanyang ama na patay na ito. Sigurado na siya na yun ay kasinungalingan din. Dapat ay buhay pa siya. Ipinapangako ng ating binata sa sarili niya na makikita niya itong muli. Sa ibang lugar, sinasagot ng kanyang ama ang isang tawag sa telepono, sinasabi sa tumatawag na huwag siyang kontakin maliban na lamang kung totoong emergency. Matapos makinig ng ilang sandali, tinapos niya ang tawag na may malamig na pagbati ng pag-asa para sa kaligtasan. Balik sa silid, tulog si Paran, nakatali ng lubad at sumisigaw na palayain siya. Nang hindi siya pinansin ng kanyang ama, nagpupumiglas siya sa mga lubad, bumubulong sa sarili habang nararamdaman niya na nagsisimula itong lumuwag. Nang malapit na siyang makawala, sumugod ang kanyang ama at inutusan siyang tumigil. Sinubukan ng bida na banggitin ang tungkol sa dobleng pagsasanay, ngunit pinutol siya ng kanyang ama, sinasabing nagbago na ang plano. Wala nang pagsasanay, kundi pananatili na lang sa loob. Nagtanong ang ating bida kung paano siya maghahanda sa apokalipsis habang nakagapos, ngunit sinabi ng kanyang ama na kalimutan na niya yon. Iniisip ang kanyang ina, alam ni Paran na hindi niya ito matatagpuan kung mananatili siyang nakakulong. Mas lalo siyang nagpumiglas, at tuluyang naputol ang mga tali. Tinanong siya ng kanyang ama kung ano ang ginagawa niya, ngunit patuloy na pinupunit ng bida ang mga gapos, kahit na umaalingaw-ngaw ang halakhak ng kanyang ama sa buong silid. Biglang sinuntok siya ng kanyang tatay na nagpatalsik sa kanya. Binabalaan siya ng lalaki na huwag gumalaw,
Ngunit gumanti ang ating bida, ayaw sumunod o sumuko, kahit anuman ang mangyari. Nang sa wakas ay makawala siya, determinado ang protagonista na makita ang kanyang tatay na matalo kahit minsan. Napansin niya ang bahagyang pagbabago sa ilalim ng galit ng kanyang tatay, marahil ay kalungkutan. Nagtataka si Paran kung bakit ganoon siya tingnan ng kanyang tatay. Pagkatapos ay sinuntok siya ng kanyang tatay, at nawalan siya ng paningin. Nakatayo ang tatay ni Paran sa tabi ng pisara habang nakaupo ang protagonista sa malapit, nakikinig habang iginigiit ng lalaki na ang panuntunan numero 1 para sa kaligtasan ay talagang mahalaga. Palagi niyang idinidiin kung gaano kaligtas ang bunker, ipinapaliwanag na ito ay nakasara na sa loob ng 126 na taon, punong-puno ng pagkain, at ang pag-alis ay parang kamatayan na. Dahil kumbinsido na maaaring sumapit ang apokalipsis anumang oras, naniniwala ang kanyang ama na ang bunker ang tanging ligtas na lugar na natitira. Kapag nag-iisa ang aming bata, tahimik siyang bumubulong ng hindi sa kanyang sarili, halatang nababagabag sa patuloy na babala ng kanyang ama. Naaalala niya ang nakakabalang araw nung nagising siya matapos mahimatay at napagtanto na wala ang kanyang tatay, isang bagay na hindi pa nangyayari noon. Kahapon lang, ang pag-uugali ng kanyang ama ay mas lalong naging kakaiba, ginulo ang kanilang karaniwang gawain, at ngayon hindi maalis ni Paran ang pakiramdam na may malaking mangyayari. Sigurado siya na tama siya. Bigla, nagsimulang kumalansan at umingay ang mga pintuan na bakal. Kinakabahan, tumingin-tingin ang bida, bumubulong ng naguguluhan habang pinupuno ng mga alingaw-ngaw ang bunker, na parang hinihila siya papalapit. Nang mapansin niya ang isang pintuang nakabukas ng malaki, kumari pa siya ng takbo papunta roon, natanto na ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Tumakbo siya sa mga walang lamang pasilyo, hindi na natatakot si Paran na maarang ng kanyang ama. Nilampasan niya ang mga kumakalansing na tarangkahan, walang pumipigil, at dumulas hanggang sa hagdan. Sumisidhi ang kagalakan habang umaakyat ng mabilis ang ating bida, kumakalansing ang kanyang mga kamay sa mga baitang. Halos nagdarasal para sa sikat ng araw, itinulak niya ang pinto sa itaas, at nang bumukas ito sa wakas, isang bugso ng liwanag ang nagpikit sa kanyang mga mata. Dahan-dahan lumabas ang bida, tumapak ang mga paa sa lupa sa itaas, at manghang-mangha nang makita ang araw sa unang pagkakataon. Habang may papalapit, bamulong siya na hindi makapaniwala na nakalabas siya. Sumigaw ang isang lalaki, tinatanong kung bakit siya nasa kalsada, at gulat na nasabi ni Paran na totoong tao ito. Biglang kinabahan, hindi ito ang tamang oras para mahuli. Kapag nalaman ng tatay niya na wala siya, hahanapin siya nito. Determinado, tumakbo ang ating bida, sabik na makalayo hanggat maaari sa silungan. Nakayapak, kumarira siya sa syudad, tuwang-tuwa sa kalayaang pinapangarap lamang niya. Ang alaala ng pagkakakulong sa silungan ang nagtutulak sa kanya para mas bumilis pa. Nag-iisip siya kung bakit ang dali lang bumukas ng mga pinto. Sira kaya? Hindi. Masyadong maingat ang kanyang ama para doon. Sumagi sa isip niya na baka sinadya siyang palayain ng kanyang ama, pero hindi siya makapaniwala. Hindi kailanman sisirain ng kanyang ama ang sarili niyang patakaran, hindi kailanman aalis sa bunker. May naririnig siyang tawanan sa malapit na umaagaw ng kanyang pansin. Nakikita niya ang mga hindi niya kilalang tao na nagtitipon, mga batang naglalaro, at mga taong nag-uusap na parang walang nangyayari. Napagtanto niya na payapa ang mundo sa labas, hindi katulad ng mga babala ng kanyang ama. Parang kasinungalingan ang lahat ng sinabi ng kanyang ama. Dito, namumuhay lang ang mga tao. Pagtingin niya sa langit, kinukumbinsi niya ang kanyang sarili na hindi totoo ang sinasabing katapusan ng mundo. Sa sandaling yun, ang tawanan ay napalitan ng pagkabahala habang bumabalik ang babala ng kanyang ama. Ang katapusan ng mundo ay darating ng walang babala. Nagsimulang tumingala ang mga tao, walang kamalayan sa parating. Isang napakalaking madilim na bilog ang lumitaw sa likod ng araw, kahawig ng isang nagliliyab na planeta. Natulala ang mga tao, naguguluhan habang nanlalaki ang mga mata ni Paran. Nilamon ng bagay ang langit. Kumakalat ang madilim na alon sa ibabaw nito, na may masasamang parang kamay na nagbubukas, halos para bang ito'y buhay at lumalaki. Umugang ang bilog, sumiklab ang gulat, at nagsimulang magturo ang mga tao habang ito'y bumababa. Ang ilan ay nag-aakala na ito ang buwan, ang iba ay sumisigaw ng mga tanong, ngunit ang ating batang lalaki lamang ang nakakita sa tunay nitong anyo. Nakikita niya ang mga nilalang.
Biglang, sumabog ang gininto ang liwanag, nagpapakita ng isang nakaririmarim na bibig na puno ng tales-tales na ngipin. Natigilan ang bida habang umaahon ang mga halimaw mula sa dilim. Bundok ng mga kamay at galit na mga mata na bumababa patungo sa lupa. Umiikot ang kawan, winawasak ang kalangitan. Ngayon, ang Aipo-Aipo ay bumabala sa lungsod, at ang naririnig na lamang niya ay ang boses ng kanyang ama. Huwag na huwag lalabas ng bunker. Ang patakarang yun ay para panatilihin silang ligtas, maliban na lang kung matagpuan ng mga halimaw ang bunker nang hindi sinasadya. Habang pumapasok ang mga parang ugat sa mga kalsada, umaalingaw-ngaw ang babala ng kanyang ama, at naalala ni Paran ang pisara. Nakakrus ang rule 1-1. Kumikislap ang sistema. Remote command. Lahat ng kondado, bukas. Dumadagundong ang mga halimaw at bumabaha sa mga lansangan habang nagyayelo sa takot ang mga tao. Tinatakpan ng kawan ng araw, at nagpapatong-patong ang mga nilalang. Sa lupa, sumisiklab ang kaguluhan habang tumatakas ang mga tao sa gulat. Biglang nabasag ang katahimikan. Humahagupit ang mga galamay, hinahablat ang isang lalaki na umaalingaw-ngaw ang sigaw habang hinihila palayo, nababasag ang kanyang salamin, at pinupunit ang kanyang katawan. Gumugulong ang kanyang ulo sa semento habang nagpapanik ang mga tao, nagtutulakan at sumisigaw. Sa gitna ng kaguluhan, may isang desperadong nagtatanong kung ano ang bagay na yun, habang may isa pang sumisigaw na tumakbo ang lahat. Nagtatapakan ang mga tao sa pagtatangkang makatakas. Sa gitna ng lahat ng ito, isang lalaking nakasuot ng headphones ang naglalakad pasulong, tila walang kamalay-malay sa kaguluhan. Huminto ang batang lalaki na may headphones, napansin ang galaw sa itaas nang bumagsak ang isang napakalaking bagay, na yumanig sa kalye. Isang malaking halimaw, na nagliliyab sa enerhiya, ang bumangon, bawat hakbang ay nagpapadala ng pagyanig. Isa pang nilalang na may pakpak ang lumapag na may malakas na ugong, umiikot habang papalapit ang mas maraming halimaw, dinudurog ang sinumang mahulog. Sumisigaw ang mga tao para sa tulong. May nagmamakaawa para sa pulis, ngunit sumigaw ang isa na wala ng komunikasyon sa telepono. Laganap ang takot habang nakatayo ang bida sa gitna ng pagkawasak, umaalingaw-ngaw ang babala ng kanyang ama. Pagdating ng katapusan ng mundo, ang mundo ay malulunod sa dugo, hiyawan, at abo. Mga bangkay ang nagkalat sa Gibaang Plaza habang nakatulala ang ating bida, isang malaking maitim na Aipo-Aipo ang nagbabanta sa lungsod. May timestamp na kumikislap D1. Nagsisigaw ang mga tao habang nagpapatuloy ang pagkawasak. Ang D1 ay nagiging D0. Hindi na papalapit ang katapusan. Narito na ito, bumibiyak ang lupa, gumuguho ang mga gusali, at dumarami ang mga halimaw sa kalsada. Malinaw sa huling mga salita, ang katapusan ay nangyayari na. Isang spiral ng mga halimaw ang nakatayo sa ibabaw ng lungsod habang lumalapag si Paran sa kalsada. Napagtanto niya na tama ang kanyang ama tungkol sa pagtatapos ng mundo. Totoo ito, pag-angat ng ulo niya, naiintindihan ng bida na kung totoo ang babala, ibig sabihin totoo rin na nawala ang kanyang ina. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, tinatanggap na wala na siya. Sumasabog ang mga pagsabog, kumakabog ang mga yapak, at nagkakagulo ang mga tao sa takot. Sumusugod ang kulumpo ng mga halimaw sa mga kalye, umaalingaw-ngaw at nagpapapulas sa mga tao. Habang papalapit ang mga nilalang, may humawak sa braso ni Paran at hinihila siya palayo. Hinihila siya ng kanyang ama sa gitna ng kaguluhan habang nilalapan ng mga halimaw ang mga tao. Sumisigaw ang lalaki na huwag huminto habang tumatakbo ang mga nakaligtas para sa kaligtasan. May isang lalaking hinayla pababa at nilamon, ngunit patuloy na tumatakbo ang ating bida, lumiliko sa isang kanto habang malapit na ang mga halimaw. Binabalaan ng kanyang ama na mas marami pang halimaw sa unahan, hinayla siya nito, at lumundag sila sa isang harang. Siksikan ang kalye ng mga taong nagtatangkang tumakas. Puno ng hiyaw ng tulong ang hangin habang hinihila ng mga galami ang mga tao papunta sa mga bibig ng halimaw. Sinusubukan nilang kumilos ng mas mabilis, ngunit papalapit ang mga galami, lumalamon pa habang sumusulong ang kawan. Narating nila ang isang tulay, kung saan nadadapa at sumisigaw ang mga tao habang gumugulong ang mga halimaw sa likuran. Winawasak ng mga nilalang ang lahat, sinunggaban ng isang lalaki at kinaladkad palayo habang sumisigaw si Paran na malapit na silang mahuli. Sumigaw ang kanyang ama na walang oras, kailangan nilang tumakbo,
ang tulay ang tanging takas. Sumugod ang mga tao pasulong habang umaapaw ang mga halimaw sa tulay. Sumigaw ng babala ang bida, pero hindi sumagot ang kanyang tatay. Sumugod ang isang halimaw, pumulupot ang mga galamin nito sa binti ng bata. Nagpupumiglas siya habang humihigpit ang mga ito, pero binali ng kanyang ama ang mga ito gamit ang isang bato. Tumili ang nilalang at umurong, pero nasugatan si Paran, hawak ang kanyang binti habang papalapit ang pulutong. Itinutulak niya ang sarili pasulong, natutamba, determinado na makatakas. Sumisiksik sa pagitan ng mga abandonadong sasakyan, nararamdaman ng bida na lumalapit ang mga halimaw. Nadapa siya, dumulas sa semento, bumubulong sa sarili. Hinihimok niya ang kanyang tatay na mauna, umaamin na hindi na niya kayang tumakbo pa. Nakatingala, sinabi niya sa kanyang ama na tumakas. Bumabalik ang mga alaala, ang pakiramdam ng pagiging nakakulong, sumisigaw dahil balewala. Napayuko siya, ngunit lumapit ang kanyang ama, iginigiit na kailangan niyang bumangon. Tumutol ang bata, nagtatanong kung bakit kailangan niyang tumakbo, kumbinsidong walang paraan palabas. Iginigiit ng kanyang ama na alam niyang kaya ni Paran. Umiiling, nag-aalangan ang bida, ngunit hinawakan ng kanyang ama ang kanyang kamay at itinayo siya. Sinabi niya sa kanyang tumakbo. Tumutol si Paran, gustong malaman ang plano, ngunit may ipinilit ang kanyang ama sa kanyang kamay at hinimok siyang umalis. Wala ng oras, kailangan niyang lisanin ang tulay. Tumango ang bata at humihikang lumayo, sumisingit sa pagitan ng mga sasakyan. Lumingon siya, nakita niyang nanginginig ang tulay, napuputol ang mga cable, at ang buong istruktura ay bumabagsak sa bangin, nilamon ng alikabok at mga debris. Huminto siya sa gilid, bumubulong at tinatawag ang kanyang ama. Nakatayo lang ang bida doon, nakatitig sa nawasak na lungsod, hindi mahanap ang mga salitang para ay proseso ang nangyari. Tinitignan ng kanyang pendant, may naalala siya. Minsan sinabi ng kanyang ama na makakayanan niya, na alam niya kung paano. Ngayon, iniisip ni Paran kung ito ba ay bahagi ng plano simula pa lang. Tahimik niyang tinatanong sa sarili kung bakit, kinukwestiyon ang tamang panahon at napagtatanto na nakarating na siya sa ganito kalayo. Hindi sigurado kung ano ang susunod na gagawin, naalala ng ating binata ang panaginip tungkol sa sikat ng araw at kalayaan habang nasa loob ng bunker. Ngunit ngayon, habang may liwanag na sumisiklab sa kanyang kamay, mas ramdam niya ang pagiging walang laman kaysa dati. Isang alaala ng mukha ng kanyang ina ang sumagi sa kanyang isipan habang ibinubulong niya muli ang bakit, naghahanap ng sagot mula sa kanyang ama kung bakit humantong sa ganito ang lahat. Tinatanong niya kung ano ang susunod niyang gagawin, sumisigaw sa gitna ng kaguluhan sa paligid niya. Bigla niyang naalala na may iniabot sa kanya, isang piraso ng papel. Mahigpit itong hawak, nakatitig si Paran sa lupa habang nagsisimula itong yumanig at isang napakalaking halimaw ang lumapag malapit. Tumakbo siya nang sumigaw ang nilalang ngunit nasa likod niya ito. Nataman ng binti niya ang ilang labi at muntik na siyang matamba, ngunit hinablat ng bida ang isang sirang poste at tumalon. Bumagsak ang nilalang, nagpabagsak sa kanilang dalawa. Hirap makatayo, hinawakan ng ating bata ang kanyang sugatang binti at humarap sa halimaw. Nagbubulong-bulong na katapusan na niya ito at iniisip na wala na siyang natitira. Isang patak ng tubig ang damapo sa kanyang balat. Napansin niya ang lukot na papel sa kanyang kamao. Buhay ang nanay mo. Sumigaw siya, nagtatanong kung bakit ngayon lang niya ito nalaman. Habang ang mga yapak ng halimaw ay nagpayanig sa lupa, pinilit ni Paran na bumangon, determinado na mabuhay at huwag sumuko. Sumisigaw na hahanapin niya ang kanyang ina, humarap siya sa halimaw. Biglang umalingaw sa kanyang isipan ang boses ng kanyang tatay, nagpapaalala sa kanya na hindi makakaligtas ang mga tao sa apokalipsis kung walang lakas o talino. Hindi sapat ang swerte lamang. Tinatanong ng bida kung paano siya mabubuhay ngayon habang lumalakas ang pagyanig ng lupa at sumusugod ang halimaw. Sumigaw siya, ngunit sumingit ang boses ng kanyang ama, tinatanong kung nakalimutan na niya ang lahat ng itinuro sa kanya. Sa pag-atake ng halimaw, umiwas ang ating binata at napunta sa gilid nito. Nakakita ng sandata sa unahan, hinawakan niya ang braso nito at umakyat. Umikot siya, nakatitig sa sumusugod na nilalang, naghahanda sa pag-atake. Dumulas sa ilalim ng mga kuko nito, inagaw ni Paran ang sandata at sumugod pasulong, sumusugod ng may determinasyon, sinasabi sa sarili na mabubuhay siya. Ang lungsod ay nasa guho.
Malayang gumagala ang mga halimaw. Bumaba ang isa sa tore habang gumagalaw naman ang isa pa sa mga guho. Sira-sira ang mga kalye at gusali at nakapangingilabot ang katahimikan. Pagdating ng gabi, nagtatago ang mga nakaligtas sa mga labi ng gusali. Pinunasan ng isang lalaki ang kanyang mukha at nagmaktol na 4 na araw na ang nakalipas. Ang isa pa, dahil sa pagkayamot, ay nagreklamo tungkol sa mga nawawalang pulis at nagtataka kung ano ang kanilang ginagawa. Sinabi ng isang babae na buti na lang at may taguan sila, pero inamin niyang wala na silang pagkain. Walang nakakaalam kung saan sila pupunta. Bago pa siya makapagsalita, pinutol siya ng isang lalaki, at sinabing tumigil na siya dahil nakakabalisa na siya. Nagtataka, iginiit ng babae na hindi naman siya nagsasalita ng malakas. Sumulyap ang bida sa katawan sa likod niya at nilinaw na hindi yun ang ibig niyang sabihin. Nagbubulong-bulong tungkol sa pagkawala ng kanyang katinoan, nilapitan siya ng isang batang babae na nagtanong kung nasuri na niya ang lahat ng lugar. Sumagot siya na ginawa na niya, ngunit wala nang natira, at kakailanganin nila ang isang bagay kung gusto nilang mabuhay. Naalala niya ang isang lugar na hindi pa nila sinusubukan at nagpasyang siya na mismo ang susuri. Habang papalabas siya, nagpasalamat ang ating binata, inaaming siya lang ang tumutulong. Binaliwala niya ang papuri at naglaho sa mga guho. Natagpuan niya ang 2 lalaki at nagtanong kung may nakita silang pagkain. Sa halip, nagsimula silang kumain mula sa isang tagong imbakan. Pinaalalahanan niya sila na dapat magbahagi sila, ngunit kibit-balikat ang isa, sinasabing walang napagkasunduan. Itinuro niya na kumain sila mula sa pinagsamahang pagkain kahapon, ngunit nagkunwari silang walang alam. Nang magbanta siyang isusumbong sila, hinarang nila ang kanyang daan at binabalaan siyang huwag subukan. Nanindigan siya, tumawa ang kalbong lalaki, sinasabing hindi siya makakatakas, ngunit nag-atubili siyang tumabi. Biglang may umalingaw-ngaw na hiyaw sa malapit. Natigilan ang 2 lalaki. Tanong ng isa kung may sumigaw, habang ang isa naman, pilit na nagpapakalma, ay sinabing malayo ang tunog at iginiit na ayos lang sila. Pagkatapos ay napansin niya ang isang bagay sa unahan. Nagkukubli ang babae, at kinutya siya ng kalbong lalaki sa pagpapanggap na matapang. Pagkalipas ng ilang sandali, lumingon siya at bumalik sa mga guho. Nakita siya ng lalaking nauna at, nakahinga ng maluwag, tinanong kung naghanap ba siya sa lugar. Tumango siya, nang tanungin siya kung may nakita siya, itinago niya ang isang piraso ng tinapay sa ilalim ng kanyang jacket at sinabing wala. Naniwala naman ito sa kanya. Biglang isang malakas na kalabog ang nagdulot ng alikabok, at isang halimaw na may isang mata ang lumitaw. Napaligiran ng mga guho, natigilan ang lalaki habang papalapit ang halimaw. Sa gulat, humingi siya ng tulong, ngunit nilagpasan siya ng babae, humihingi ng paumanhin habang natatabunan ng ingay ng nilalang ang kanyang mga sigaw. Sa labas ng kalye, kumalat ang gulat sa pagdating ng halimaw. May sumigaw na huwag lumingon. May nagmura habang mas maraming nilalang ang lumabas, at nagmungkahi ang isang lalaking pula ang buhok na makakatakas sila kapag may nahuli ng iba. Tumakbo ang batang babae diretso sa halimaw, umiiwas sa mga atake nito nang walang pag-aalinlangan. Pumilipit siya, gamulong sa mga braso nito, at lumapag habang sumasayaw ang alikabok sa paligid niya, na nagpabigla sa 2 lalaki na malapit. Nang walang pagtigil, bumangon siya at nagpatuloy sa pagtakbo. Pinanood siya ng kalbong lalaki habang papalayo, napagtanto na mas mabilis siya kaysa sa kahit sino. Sa paligid, sumambulat ang kaguluhan habang sumisigaw at tumatakbo ang mga tao. Dinaanan niya ang mga sirang kalye, umakyat sa mas mataas na lugar, at tumigil upang huminga. Paglingon niya, nakita niya si Perron na nakaupo at nakapikit. Sinundot niya ito, natuklasan na buhay ito ngunit walang malay. Biglang sumulpot ang isang nilalang, sumisanggol, sumiksik siya sa pader, sinusubukang magtago habang papalapit ito, nagngangalit. Hinawakan ng batang babae ang bida para tulungan siyang tumayo. Pumaimbulog ang halimaw sa kanila, at ngayon silang 2 na lang ang humaharap sa panganib. Hamupa ang mga guho, at sinubukang huminga ng malalim ng isang batang babae. Lumingon siya at nakita si Perron na nakahiga sa kanyang kondongan. Nagsimula siyang manginig, sabik malaman kung sino siya at ano ang ginagawa niya. Nauutal siya, habang tahimik na nanumpa ang bida na hindi na muling pababayaan ang kanyang bantay. Sinubukan niyang ipaliwanag na tinakpan lamang niya siya para hindi siya makita ng mga halimaw.
Ngunit natabunan ang kanyang mga salita ng mga babala ng kanyang ama tungkol sa mga taong ginagamit lamang ang iba at itinatapon. Inaalala ng bata na huwag magtiwala kahit kanino, kahit kumukulo na ang kanyang sikmura dahil hindi pa siya kumakain mula nang umalis sa bunker. Mahina at halos hindi makatayo, nagtanong siya kung may pagkain. Sinabi niyang wala, pero may nahulog na isang piraso ng tinapay mula sa kanyang bulsa na nakakuha ng kanyang pansin. Sinubukan niyang ipagkaila ito, pero tinawag siyang sinungaling ni Perron at naisip ang kunin ito. Sa huli, pinunit niya ang tinapay sa dalawa at binigyan siya ng isang piraso. Nagatubili siya, hindi sigurado kung bakit siya magbabahagi, at sinabi nito na may utang na loob na siya sa kanya. 5 beses na mas maraming pagkain bilang kapalit. Pumayag siya. Pagkatapos kumain, tumayo ang bida para umalis, pero hinabol siya nito, nagbabala na may mga halimaw pa rin sa malapit. Tumitigil siya nang mapagtanto niyang alam na alam ng babae ang lugar, at inaamin nitong doon siya lumaki. Tinitigan siya ng lalaki, iniisip kung pagkakatiwalaan niya ito, pero iginigiit nitong kilala niya ang lugar. Tinatanong niya kung maaari siyang ituro nito sa istasyon ng subway. Bamantong hininga ang babae, pumayag na ipakita sa kanya, pero pinagsisisihan ang pag-iwan sa tinapay niya. Nagtataka, tinatanong niya kung bakit gustong-gusto nitong makarating sa subway. Ipinapaliwanag ni Perron na ligtas doon, may pagkain, posibleng mga daan palabas, at higit sa lahat, nasa ilalim ng lupa, kaya mas mahirap para sa mga halimaw na mahanap ang mga tao. Di nagtagal huminto siya at sinabi sa kanya na dumating na sila. Nagdududa ang lalaki, pero tiniyak nito sa kanya na iyon ang pasukan. Isang matandang lalaki ang lumitaw, kinukumpirma na tama ang lugar at inaanyayahan silang sumunod sa kanya. Inakay niya sila pababa sa mga tagong hagdan papunta sa subway, na punong-puno ng mga nakaligtas. Inalala ng matandang lalaki ang naunang pag-atake ng halimaw, na nagpilit sa lahat na magkubli, at napansin kung paano natagpuan ng protagonista ang lugar na ito nang hindi sinasadya. Ipinapaliwanag niya na ang mga tao ay umaakyat lamang sa itaas para sa gamot, at itong dalawa ang unang mga bagong dating sa loob ng mahabang panahon. Pinagmasdan ni Perron ang mga tao, nag-aalala na ang mas maraming tao ay maaaring mga hulugan ng mas maraming problema, ngunit nararamdaman niya na tila mapagkakatiwalaan ang lahat dito. Sa wakas, nakahinga siya ng maluwag. Ipinakilala ng matandang lalaki ang kanyang sarili bilang Baeom Huang, isang doktor, at ipinaliwanag na nakilala niya sila habang naghahanap ng gamot. Tinanong niya ang kanilang mga pangalan, at humakbang ang dalaga, ipinakilala ang sarili bilang Haro, isang estudyante sa Gaesong Middle School. Nakilala ni Baeom ang kanyang uniforme at binanggit na ang kanyang ospital ay nasa tapat lang ng kalsada, ngunit nagtaka si Haro at iginiit na walang ospital doon kailanman. Napansin ang magulong kalagayan ng ating batang lalaki, tinanong ni Baeom ang kanyang pangalan. Nag-alinlangan ang protagonista, iniisip ang kanyang talaarawan, at umamin na wala siyang pangalan. Tumango si Baeom, sinasabing ibahagi niya ito kapag handa na siya. Biglang sumugod ang isang batang lalaki na kulay pula ang buhok, nag-uulat na lumala ang kalagayan ng isang tao, at nagmadali si Baeom. Bagamat sinubukan na niyang gamutin ang sugat, lumala ito at ngayon ay nangangailangan ng agarang operasyon. Inihahanda ni Baeom ang kanyang mga gamit, habang inaalala ni Paran ang mga kwento tungkol sa mga doktor na sakim sa pera at nagtataka kung ano ang motibo ni Baeom, habang tinatanong naman ng iba kung mahalaga pa ba ang pera. Nanatiling kalmado si Baeom, iginigiit na ang operasyon ay kanyang trabaho at hindi siya nawawala ng pasyente. Sinimulan niya ang operasyon, pinapanatag ang lahat na magiging maayos ang lahat. Nang matapos ang pamamaraan, niyakap ng pasyente si Baeom bilang pasasalamat, ngunit patuloy pa ring nagmamasid ang ating binata, hindi sigurado kung dapat ba siyang magtiwala. Habang sinasabi ni Baeom sa pasyente na magpahinga, nahulog ang isang badge, na nagpapakitang si Baeom Huang ay isang veterinaryo. Inihahanda niya ang kanyang mga gamit at nagbabala na ang susunod na bahagi ay masakit. Nang magpanik ang pasyente at makiusap na kalagan, tumanggi si Baeom, ipinapaliwanag na anumang galaw ay maaaring maging sanhi ng kapahamakan. Nagprotesta ang pasyente tungkol sa karanasan ni Baeom bilang veterinaryo, ngunit iginiit ni Baeom na ang mga tao ay hayop din, kaya ang paggamot ay akma. Patuloy na nagpupumiglas ang pasyente, at nagmungkahi si Baeom ng anesthesia,
ngunit ipinaliwanag ng pulang buhok na babae na imposibleng makahanap nito sa ngayon. Kumuha si Baeom ng isang ladrilyo, bamulong na ito na lang ang gagamitin, at pinatulog ang pasyente habang si Haru at ang protagonista ay nanatiling tahimik. Hawak ni Perrin ang isang litrato mula sa kanyang ama at isang sulat na nagpapahiwatig na maaaring buhay pa ang kanyang ina. Bagamat nawawala na siya ng pag-asa na mahanap ito, nakakuha ng atensyon niya ang litrato. Ang mga bulaklak sa likuran ay hindi pamilyar. Wala pa siyang nakikitang ganon. Matapos pag-aralan ng mga ito, hinala ng protagonista na ang mga bulaklak na ito ay maaaring tumubo lamang sa ilang partikular na lugar. Kung ganon, ang litrato ay maaaring isang pahiwatig sa kinaroroonan ng kanyang ina. Napagpasyahan niyang kailangan niya ang tulong ng isang taong may alam tungkol sa mga halaman. Samantala, nagtitipon ng isang grupo sa isang bunker. Ipinahayag ng isang tauhan na dumating na ang lahat, at ipinahayag ng kapitan na may bagong magsisimula. Nagbabala siya na ang anumang pagtutol ay pipigilan kung kinakailangan. Nang humingi ng sagot ang isang lalaki, sinaman lamang siya ng tingin ng kapitan. Sabi niya, kaya niyang makita ang kalooban ng mga tao, ang kanilang mga sikreto at takot, sa pamamagitan lang ng pagtingin sa kanilang mga mata. Napansin ang takot sa galit na lalaki, pinili siya ng kapitan. Nagmamakaawa ang lalaki na bigyan siya ng lugar, pero sinuntok siya ng kapitan, sinasabing lumalabas ang takot sa paligid niya. Sabi ng kapitan na ito ang gusto niyang makita at humihingi pa. Inutusan niya ang lalaki na ipakita ang tunay niyang sarili, pero nagmakaawa ang lalaki na tumigil. Sumingit ang isang tauhan para iulat na may nawawalang matandang lalaki, isang babae, isang batang lalaki, at isang sugatang lalaki. Nagpasya ang kapitan na siya na ang bahala, pagkatapos ay inutusan niya na atali ang galit na lalaki at iwan sa labas, hindi pinapansin ang kanyang mga reklamo. Pagod mula sa ilang araw na pagbabantay laban sa mga halimaw, ang ating binatilyo ay nangangarap na hinihila pababa at biglang nagising na napapaligiran ng mga hindi kakilala, na hinihingi kung sino siya. Isang lalaking may buhok na kulay ginto ang nagbigay sa kanya ng 2 minuto para patunayan ang kanyang sarili o kaya'y paalisin, na kinukutsa siya at sinasabing hindi makakatulong ang pagtakbo. Habang nakatayo si Perron, muling pinag-isipan ng kapitan ang kanyang naunang paghusga tungkol sa pagkamausisa ng bida. Tinatanong ng lalaking kulay ginto ang kanyang plano para labanan sila, ngunit binalik niya ang tanong sa kanya. Ngumisi ang kapitan, na hinihikayat ang ating binatilyo na isiwalat kung ano ang nasa likod ng kanyang mga mata. Sinabi ng lalaking kulay ginto na dapat tumakbo na siya, ngunit sinabi ni Perron na kailangan lang niya ng 2 segundo para pabagsakin siya. Humarang ang lalaking blonde at naglabas ng patalim habang hinahanap ng bida ang kanyang nawawalang litrato. Kinutsa siya ng lalaki gamit ang litrato, sinasabing wala siyang nakitang ibang mahalaga. Nagbanta ang ating bida na papatayin niya ito kapag nasira ang litrato. Inagaw ito ng kapitan at nagbanta na sisirain ito habang si Perron ay binugbog at tinanong kung bakit napakahalaga ng isang pirasong papel. Ipinahayag ng kapitan na hindi palalayasin ang bida. May nakita siyang kakaiba sa kanyang mga mata, isang mas malalim na dilim, kaya inutusan niya ang lalaki na bantayan siya at huwag hayaang mawala sa paningin ang litrato. Inamin ng lalaki na nababahala siya kay Perron, ngunit tila pinapanatili ng paghawak sa litrato na walang kalaban-laban ang ating bida. Tinitingnan ni Haru kung okay lang ang bida, pero sumiklab siya, itinulak siya palayo. Tinanong niya kung bakit sa kanya niya ibinubunto ng galit, sabi niya gusto lang naman niyang tumulong. Iginigiit niyang hindi niya kailangan ng tulong at sinabihan siyang lumayo. Isinigaw niya ang kanyang pangalan, Haru, sinasabi sa kanya na tandaan yon, pero binaliwala siya nito. Tinanong ni Baeom si Haru kung anong problema. Sabi niya imposible si Perron, at sumang-ayon si Baeom na may kakaiba. Naalala ng ating lalaki ang babala ng kanyang ama na huwag magtiwala sa tulong. Pinagmamasdan ng lalaki na may hawak ng kanyang litrato, iniisip niyang agawin yun pabalik pero nagpasya laban dito dahil ayaw niyang isugal ang nag-iisang bagay na natitira sa kanya mula sa bunker. Naghintay siya ng mas magandang pagkakataon. Tinipon ng kapitan ang lahat at binigyan sila ng 2 pagpipilian, sumunod sa kanya o itapon palabas, gamit ang lalaking nakatali bilang halimbawa kung ano ang mangyayari sa mga tumatanggi. Ipinapaliwanag niya na nagtangkang gumawa ng gulo ang bihag kaya't pinapaalis na ito, nagbabala na ang kanyang salita ay batas.
Para sa karamihan, ang pagpanig sa kanya ay tila ang tanging paraan para mabuhay. Si Bayam, gayunpaman, ay nagsasabing siya ay masyado ng matanda para sumunod. Kung susundin niya ang kapitan, mawawala ang kanyang pasensya, kaya pinili niyang manatiling malaya. Ginigipit ng kapitan si Haro na magdesisyon, ngunit itinuturo niya na hindi lamang siya ang tumatanggi. Si Perron, Haro, Bayam, at ilan pa ay magkasamang nakatayo, hayagang sumusuway sa kapitan. Isang babaeng pula ang buhok ang biglang nagising, masungit at sumisigaw kung bakit hindi siya ginaisang ng kahit sino. Nagmura siya, nagpipilit na hindi naman niya gustong mapunta rito. Habang nagpapanik ang iba, sinasabi niyang lahat sila ay sawimpalad, pinupuntirya, at malapit ng pahirapan. Samantala, balewala lang sa mas kalmadong tao ang kanyang mga alalahanin, hindi kumbinsidong magiging ganoon kasama ang sitwasyon. Napatingin ang babaeng pula ang buhok na parang nag-aalinlangan, nagtataka kung totoo kaya yon. Ngumingisi lang ang kalmado at nagbibirong baka magutom na lang sila o itapon sa mga halimaw. Namutla ang kanyang mukha, akala niya nasiraan na ito ng bait. Pero biglang malalakas na ingay sa labas ang pumutol sa tensyon. Sumugod palabas ang isang babae, pero napag-alitan siya ng isang lalaki na humihingi ng paumanhin kay Bayam dahil hindi niya nabantayang mabuti ang mga bagay-bagay. Lumuhad si Bayam at sinabi sa babae na makinig sa kanyang tatay. Pero bumubulong siya sa kanyang sarili bago nagdabog palayo, sumisigaw na hindi siya ang kanyang ama. Iginiit niya na ang tunay niyang ama ay naghahanap pa rin sa kanya kasama ang kanyang ina. Nilinaw ng lalaki na hindi siya ang kanyang ama, isa lamang na nakilala niya habang tumatakas siya. Ipinaliwanag niya na pagkatapos siyang mahiwalay sa kanyang mga magulang, nagpasya siyang alagaan siya hanggang sa sila'y muling magkasama. Nang sumali ang isa pang bata, naglatag ang isang lalaki ng mga patakaran. Walang sino man ang pinapayagang lumabas ng silid sa utos ng kapitan, at sino mang sumuway ay parurusahan, sino man sila. Idinagdag pa ng isa na hindi siya makakaligtas dahil bata siya. Samantala, tumitingin-tingin ang bata sa paligid, sinusubukang makita ang lalaking kumuha ng litrato. Nagbibigay ang mga gwardya ng pagkain, sinasabing 1,000 lang ang bawat tao. Nagprotesta ang batang babaeng pula ang buhok, nagrereklamong mas maliit ang parte nila kaysa sa iba. Inulit ng gwardya na utos ito ng kapitan at iginiit na hindi nila kailangan ng marami dahil hindi naman sila makaalis. Nanginginig ang mga kamay ng babae sa galit, at may tensyon sa paligid, parang may nararamdamang gulo. Nabanggit ni Simeon na hindi niya nakikita si Chicken Comb. Kumalat ang mga bulong-bulungan. Alam ng lahat na si Chicken Comb ang kanang kamay ng kapitan, kilala sa paglabag sa mga patakaran, paggala kung saan niya gusto, at pananakot sa mga tao sa lakas niya. Siya yung tipo na nakangiti habang sinasaktan ng isang tao. Dadaan si Sag-alay nang madapa ang batang babae at matapan ang pagkain niya sa kanyang bestida. Ngumingisi siya ng masama sa bata, nagbabala na pagsisisihan nito kapag ininis siya, at sinabihan nitong sumama sa kanya. Nagbubulungan ang mga tao, kumbinsido na kaya niyang saktan ang bata nang walang pag-aalinlangan. Nanginginig ang bata habang sinasabi niya na delikado ang pagtakbo-takbo at inuutusan itong sumunod sa kanya, pero malinaw na papunta siya sa grupo. May sumigaw sa gulat, bumaling si Sag-alay sa bantay at humingi ng pabor, bigyan ang bata ng isa pang pagkain. Nag-alangan ang bantay, nagpapaalala tungkol sa patakaran na isang pagkain lang, pero tumayo si Sag-alay na nakatayo sa ibabaw niya at inutusan ang bantay na ibigay ang sarili niyang pagkain. Iniaabot niya ito sa babae. Naguguluhan ang gwardiya, naghihinalang may masamang binabalak si Chicken Comb, marahil balak itong ipakain sa kanya bilang parusa. Biglang sumugod ang lalaking nagbabantay sa babae, hinawakan ang kanyang kamay, at inutusan ang lahat na lumayo. Iginiit niyang malaman kung ano ang nangyayari. Mukhang nagtataka si Chicken Comb, nagtatanong kung ano ang kanyang ginawang mali, ngunit tinawag lamang sila ng lalaki na mga siga at umalis kasama ang babae. Tumigil si Chicken Comb, saka ngumisi habang sila ay papalayo. Napansin ng dalawang babae na mas maraming gwardiya ngayon, at bumulong ang lalaki, nag-iisip kung komprontahin niya mismo ang lalaking blonde. Tumalikod ang babaeng blonde nang walang imik. Maya-maya, tahimik na nag-upo ang mga babae. Gumalaw ang isa, napansin ng lalaki na nag-iisa sa dilim. Lumapit siya, pero hinawakan siya nito sa pulso, matalim ang mga mata, at inakusahan siyang sinusubukan siyang ilagay sa alanganin.
Nagprotesta siya, sinasabing gusto lang niya makipag-usap. Inulit nito ang mga salita niya, naghihinala, at tinanong kung ayaw niya lang bang makipag-usap. Gusto niyang malaman kung bakit siya nagkakaganoon. Sinabi nito sa kanya na dumiretso na siya sa punto. Tinanong niya kung bakit palagi siyang nag-iisa, iniisip kung nahihiya lang ba siya. Sumagot siya ng pagalit na lahat ng tao ay kaaway niya, kaya walang saysay ang mapalapit sa kahit sino. Iginiit niya na wala siyang masamang intensyon, pero hindi pa rin siya kumbinsido. Napabuntong hininga siya, sinasabi sa kanya na isipin ang gusto niya, pero hinihimok siya na makipagbati kay Haro. Sabi niya, hindi raw sila nag-away ni Haro at sinasabi niyang tao pa rin ito, katulad ng iba. Ipinapaliwanag ng babae na umiiyak si Haro gabi-gabi bago matulog at tila may mabigat na pasan. Akala niya, baka makatulong ang isang kaibigan na kasing edad niya, pero binabaliwala ito ng lalaki at sinasabing kaawa-awa. Iginiit niya na ang kalungkutan ay kahinaan, at ang pagpapatuloy ng buhay ang dapat unahin. Nag-aalinlangan ang babae, tapos tinanong kung may nawala na ba siyang mahal sa buhay. Sabi niya, wala, at hindi raw mangyayari yon. Wala raw siyang sinuman na mawawala at walang dapat ikalungkot. Sinabi ng babae na parang malungkot yon, pero iginiit niyang ayos lang siya. Sinabi niya sa lalaki na kapag namatay ito, malulungkot siya para dito. Iglap niya ang kanyang mga mata, sinasabing katawa-tawa ito, at nangangako na hindi siya malulungkot kung mamatay siya. Tumawa siya, umubo, humingi ng paumanhin sa sobrang pagdaldal, nagpaalam ng magandang gabi, at umalis. Malapit doon, nagising muli ang babaeng kulay pula ang buhok, nagrereklamo na hindi siya makatulog. Pumasok si Paran sa silungang ito sa ilalim ng lupa, at mayroong lalaking blonde na nagnanakaw ng kanyang litrato. Iyon na lang sana ang makakatulong sa kanya para mahanap ang kanyang ina. Biglang pumutok ang mga baril, at sinimula ng magnanakaw na guluhin ang ating bida, sinasabing parusa iyon sa pagtatangkang tumakas. Pero nakatitig lang si Paran, walang anumang takot, sinasabing ibaba ang litrato at maglaban na lang. Nagsimulang manginig ang blonde, napagtanto na ang tanging mahalaga sa ating bida ay ang litratong yun, higit pa sa sarili niyang kaligtasan. Nagngangalit siya tungkol sa kung marahil kailangan na naman ni Paran ng isa pang leksyon, hawak ng mahigpit ang litrato na parang ginto. Naiisip ng ating bida ang lumang sinabi ng kanyang ama na lahat ng tao ay ipinanganak na masama, pero naaalala rin niya ang maliliit na sandali ng kabaitan na nakita niya. Pagkatapos, sumugod papasok ang babae kanina na mukhang gulat na gulat, habang tinitingnan siya ni Bayem, iginigiit na kailangan niyang linisin ang kanyang mga sugat. Ayaw ni Paran magpagamot, pero kumuha siya ng pagkaing itinabi nito para sa kanya. Nang pasasalamatan na niya ito, bigla itong umubo ng malakas. Sabi ni Bayem kailangan niya ng gamot, pero wala na silang natira. Nagbabala siya na mas lala ang sitwasyon kung wala ito, pero matigas pa rin siyang tumanggi na hayaan ang sinuman na mapahamak para sa kanya, kahit na inuubo na siya ng husto. Kinakabahan ng ating bida at nagtanong kung ano ang mangyayari kung walang gamot. Hindi agad sumagot si Bayem, pero bago pa man siya makasagot, dumating ang mga masasamang loob. Samantala, yung may hawak ng litrato ay nagrereklamo na gustong ipagmalaki ng kapitan ito, sana raw ay patayin na lang niya si Paran para tapos na. Pagkatapos, inutusan si Bayem na tulungan agad ang ilang tagalabas. Tumanggi siya, sinasabing may kailangan siyang alagaan na kritikal ang kalagayan, at pinagdudahan ng masamang loob kung kanino ba siya panig. Ang babae, kahit mahina, ay nagsabing aakyat siya sa taas para kumuha ng gamot, pero hindi siya pinayagan ni Bayem, nagbabala na hindi niya kakayanin. Humakbang siya at sinabing sasama siya rito, pero bigla na lang siyang sinaksak ng masamang loob, nagbibiro pa ng masama tungkol sa kung gaano sana kadali tumulong. Gulat ang lahat habang bumabagsak siya, kumakalat ang dugo sa sahig. Ramdam ni Paran na parang paunti-unti siyang nawawala ng buhay, at pagkatapos ay may kakaibang enerhiya na nagsimulang magningning mula sa kanyang sugat, na tumulak sa kanya paatras. Hindi niya maiwasang isipin kung gaano kaina ang mga tao habang nakikita niya ang ningning na yun na pumipintig at ang kanyang buhay na kumukupas. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot siya, at nagawa niyang bamulong, ipinapaalala sa kanya ang panahong sinabi niyang wala siyang pakialam kung mamatay siya. Pagkatapos ay bumagsak na lang ang kanyang kamay, tuluyang tumigil. Pinunasan ng masamang loob ang kanyang kutsilyo habang sinisigawan siya ni Bayem, tinatawag siyang halimaw dahil sa pagpatay ng walang kurap.
Bale wala lang sa mamamatay tao ang ginawa niya, sinasabi niyang iniligtas niya si Bayom sa pamamagitan ng pagpigil sa kanya na piliting umakyat sa itaas. Dagdag pa niya, hindi nila pwedeng mawala ng doktor dahil lang sa isang babaeng mamamatay na. Nakatayo lang si Paran habang kinukutsa siya ng masamang loob, tinatanong kung natatakot na ba siya. Nanahimik lang ang bata pero tumingala. Winawasiwas ng masamang loob ang kanyang madugong kutsilyo, at doon niya napansin na wala na sa kanya ang litrato. Nakita ni Paran na nasa lupa ito, siguro nahulog niya nung binunot niya ang kanyang patalim. Lumuhad ang bata at tinitigan ang litrato habang kinukulit siya ng masamang loob. Gusto malaman kung ano ang ibig sabihin nito. Lumapit si Paran, at ngumisi ang masamang loob, tinatanong kung lalaban na ba siya sa wakas. Bigla na lang, sumugod ang ating bida at tinamaan siya ng diretso, kaya nabigla ang sundalo. Nagpanggap na matapang ang masamang loob at tinanong kung sasaktan ba siya ni Paran. Bago pa siya makakilos, bigla siyang nasuntok, at lumipad ang kutsilyo sa buong silid. Mabilis kumilos ang ating bida, sumugod at ibinagsak siya sa lupa. Nagpumiglas ang masamang loob para tumayo, pero muling siyang ibinagsak ni Paran, na umuungol at hindi makatayo ng maayos. Hinawakan ang lalaki sa damit habang umiikot ang talam sa hangin. Sa tamang-tamang pagkakataon, nasalo ito ng ating bida, umikot, at inihagis sa buong silid. Tumama ang kutsilyo sa leeg ng masamang loob, at lahat ay natigilan. Nanginginig siya at sumisanggal sa sakit habang si Paran ay tahimik na nakatayo at nagmamasid. Naaalala niya kung gaano kadali niyang tinambangan ang kanyang kalaban, na pagtanto na hindi man lang nakasagot ang lalaki. Frustrated, nagmumura siya sa kanyang sarili, sana kinuha na lang niya agad ang litrato. Nagbubulong-bulong, inaamin niyang iba sana ang kinalabasan kung kumilos siya kaagad. Mabilis ang tibok ng puso niya, may madilim na enerhiya na bumabalot sa kanya. Muling itinataas ang talam, naghahanda siyang sumugod. Nang may bumulyaw, may nagbabala na walang bawian pagkatapos pumatay. Lumalapit si Bayem, bakas sa mukha ang pag-aalala. Nag-aalangan si Paran, inuulit sa sarili ang babala. Galit, tinatanong niya kung bakit may magmamalasakit sa masamang loob. Sabi ni Bayem, nag-aalala raw talaga siya para sa kanya. Nanginginig ang kamao niya habang tinatanong ng mas matandang lalaki kung talagang kailangan pumatay. Tahimik at naguguluhan, yumuko si Paran at inaming hindi kailangan. Naalala niya ang kanyang ama, inaalala kung paano sapat na ang saktan ng husto ang isang tao para magdulot ng takot. Pero pagkatapos narinig niya ang nanunuyang boses, inaakusahan siyang masyadong mahina. Tumawa siya ng mapait, inaakusahan si Paran na takot pumatay. Pinatatag ang sarili, nagpasya ang ating bida na hindi siya magiging katulad ng mga taong ito. Kahit na matapos ang mundo, gusto niyang mabuhay nang walang di kinakailangang pagpatay. Ibinaba niya ang kutsilyo, at lumiwanag ang mukha ni Bayem sa pagkaginhawa. Tumalikod si Paran, nagpupumilit na hindi dahil kay Bayem, kundi dahil ayaw niyang bumaba sa ganong antas. Inaamin niyang walang tunay na dahilan para pumatay, iniisip ang kanyang nawawalang ina. Buhay man siya o hindi, napagtanto niya na hindi ito gugustuhin ng kanyang ina. Pinatatag niya ang sarili at umatras. Sa pag-amoy ng pagkakataon, sumugod ang masamang loob, iniisip niyang may tsansa na siya ngayong wala na ang patalim. Mabilis na tumugon si Paran, umikot at sumuntok ng sunod-sunod, pinatumba siya. Habang nakatayo siya sa ibabaw ng lalaking bagbog, kinuha ng isa pang nakaligtas ang litrato. Mariing tanong ni Paran kung ano ang ginagawa niya. Bulong ng lalaki na tiyak na mahalaga ito, pagkatapos ay nahihiyang pinunasan ito at sinabi sa kanya na ingatan ito. Mas maraming tao ang nagtipon sa paligid ng isang tinakpang katawan. Napansin ni Bayem na nawawala sina Haro at ang batang babae. Naalala ng babysitter na nagpunta sila sa banyo at sinabi nitong buti na lang at hindi nila nakita ang gulo. Itinuro ng isang nakaligtas na nagpigil si Paran gayong kaya naman niyang tapusin ang laban. Pero nagkibit balikat lang ang ating binata at sinabing may iningatang mahalaga sa kanya. Tumaas ang kilay ng lalaki at sinabing isa lang itong pirasong papel. Ngunit tumalim ang tingin ni Paran at iginiit na mahalaga ito. Tumahimik ang silid habang nagtatanong siya. Itinaas ang litrato at ipinaliwanag na gusto niyang malaman kung saan tumutubo ang bulaklak sa larawan. Tiningnan ito ng mga tao pero inaming hindi pa nila ito nakita. Tanong ng babaeng pula ang buhok kung alam niya kung saan kinunan ang litrato. At sabi niya kaya raw siya nagtatanong.
Nagkomento ang babysitter na mas madali sana kung gumagana pa ang internet. Pero ngayon, ang meron lang sila ay ang nag-iisang pahiwatig na yon. Tinanong ni Bayam kung bakit importante yon at walang pasubaling sinabi ni Paran na balak niyang pumunta roon. Kumalat ang bulungan ng pag-aalala at nagbabala si Bayam na imposible na mabuhay sa labas dahil sa mga halimaw. Pero determinado ang ating bida. Mabubuhay siya at hahanapin ang kanyang ina. Sa dilim, bumulong ang kapitan na dahil binaliwala ang mga utos, mas lalo lang lalala ang sitwasyon. Biglang bumagsak ang isang halimaw, nagliparan ang mga debris. Lumipat ang eksena sa isang bakanteng pasukan ng subway na may markang Zone B at mga karatula ng labasan, nakatayang abandonado. Sa wakas, may nagalak dahil sapat na ang init para makapagluto ng totoong pagkain. Sinabihan ng isang lalaki ang isa pa na pepeyan ng apoy, pero nagkibit balikat lang ito, sinasabing abala siya. Umaalingaw-ngaw ang mga yabag ng sumulpot ang batang babae, naiinis, at nagtatanong kung bakit walang nagbobomba ng tubig sa banyo. Ipinapaliwanag ni Haro na hindi na gumagana ang mga palikuran. Dumating ang isang lalaki, naiinip dahil ang tagal nila, at sinabing kailangan na niyang pabalaykan sila. Pinapanood siya ni Harry na balisa, gusto lang niyang mabuhay tulad ng iba. Malapit sa apoy, may dalawang lalaking nagluluto. May isang pasimpleng nagkomento tungkol sa naunang pagtatalo at palihim na naghulog ng isang bagay sa kaldero. Napansin ito ng isa at tinanong siya, pero sinabihan lang siyang patuloy na haluin. Hindi siya sigurado kung may nakita ba talaga siya. Bigla, sumabog ang kaldero na may malakas na talsik, na nagpagulat sa kanilang dalawa. Bumagsak ang mga bato habang nabibiyak ang kisame at isang malaking nilalang na parang puno ang sumulpot. Ang malaki nitong bibig ay nakatutok sa mga lalaki, kaya natigilan sila sa takot. Nakita ng kapitan ang katawan ng blondeng siga sa sahig. Bumulong siya sa sarili niya, iniisip na tama siya. May mga taong ganito kahit saan. Bumabalik ang mga alaala, mga pagmumuni-muni kung paano ang ilan ay mga halimaw na nagkukubli lamang, at ngayon tunay na mga halimaw ang naglalakad sa kanila. Sa likuran niya, nagsisimulang dumami ang mga kakaibang nilalang. May sumigaw para mag-ingat siya, nagbabala na mas malakas ang bata kaysa sa inaakala nila. Hindi ito pinansin ng kapitan at natamba siya. Nanindigan si Perrin, matalas ang mga mata. Bumangon ang pinuno, tinawag na mahina ang lahat, at nakipagtitigan sa ating bida. Sinabi niyang hindi niya kailangan ng payo mula sa mga mahihina. Ang gusto niya ay si Paran. Sinabihan niya itong alisin ang kanyang mapanuyang tingin at nangakong ipapakita kung sino ang mas makapangyarihan. Sumugod siya, iniisip kung makikita na niya sa wakas kung ano ang nasa loob ng batang ito. Nagtitigan sila, tumataas ang tensyon, ngunit nagsisimulang dumilim. Sa loob nito, may gumagalaw. Lumaki ang mga mata ng kapitan nang mapagtanto niyang hindi siya ang nakatingin kay Perrin, kundi si Perrin ang nakatingin sa kanya. Pumilipat ang kadiliman, sumara ang mga ngipin, at bigla niyang naintindihan. Siya ang binabantayan. Sa sobrang taranta, bumagsak ang kapitan, kamakawag at sumisigaw. Nagmadali ang kanyang mga tripulante, tinatawag ang kanyang pangalan, ngunit hindi siya tumutugon. Nakatayo lang doon ang ating bida, nagniningning ang mga mata, habang bumabalot ang katahimikan sa silid. Lumunok ang kapitan, napagtantong muntik na siyang malamon. Nangangatog ang lahat at may bumulong na mukha raw siyang natatakot. Biglang sumigaw ang isang lalaki, hinahawakan ang kanyang mukha at nagmamakaawang tulong. Dumadaloy ang dugo habang nagpupumiglas siya, sumisigaw na hindi siya makakita. Sa pagkasindak, nagbubulungan ang mga tao habang natatapilok ang lalaki, puno ng dugo, iginigiit na natutulog lang siya. Sabi niya sumasakit ang ulo niya. May kumakalat sa loob. Hinawakan niya ang kanyang ulo, napasubsob siya sa pasilyo, nagbubulungan tungkol sa sakit habang pinapanood siya ng lahat, natatakot, at nagtataka kung nagiging halimaw na siya. Kinamot niya ang kanyang ulo hanggang may sumabog na kung ano. Sumigaw siya habang kumakawala ang mga itim na galamay, pumipilipit sa kanyang katawan. Nabiyak ang kanyang salamin, biglang nagbelang-belang ang ulo niya, at nagsisigaw ang mga nakaligtas habang humahampas ang mga galamay, nanunusok ng mga tao. Hinawakan siya ng kapitan, hinayla palayo, at winasak ang nilalang gamit ang lakas. Bumagsak ang halimaw, nagliparan ang mga parte ng katawan. Patuloy niya itong pinagpapalo, dinudurog hanggang sa tuluyang tumigil sa paggalaw, nanginginig sa lupa. Napatulala ang lahat.
May bamulong na pinatay raw ng kapitan ng isang halimaw. Gusto niyang malaman kung saan ito nanggaling. Naghiyawan ang mga nakaligtas, tinatawag siyang bayani, habang iginigiit ng isang lalaki na lagi siyang naniniwala rito. Tahimik lang si Perron, nagmamasid ng may matinding pansin. Pawis na pawis ang kapitan, nanlilisik ang mga mata. Malapit, nakangisi ang isang babae at sinabing buhay siya, kasabay ng malakas na kalabog ng isang metal na pinto. Unti-unting bumukas ang pinto, inaakit ang atensyon ng lahat habang nakatitig sila sa madilim na daanan sa ibaba. Mula sa anino, isa pang nakapangingilabot na nilalang ang gumapang palabas, hinihila ang sarili sa sahig at nagdulot ng matinding takot sa lahat. Tumayo ito, napakalaki kumpara sa kanila, baluktot ang mga braso at binti at may nakakatakot na mga mata, kaya't natakot ang mga nakaligtas at hindi makakilos. Bumukas ang pinto, at nagtipon ang lahat sa ibaba. Naging payapa ang buhay sa bunker ng ilang panahon, kaya halos nakalimutan na ng mga tao ang pakiramdam ng takot. Pero nang may isang tahimik na umatras, tumindi ang tensyon. Sumulpot ang mga alaala, mga sugatang nakaligtas, mga tagpong walang gustong alalahanin. Sana'y makalimutan nila ang mga halimaw na pumapatay sa mga sundalo, pero nanatiling nakatatak ang mga imaheng iyon. Ngayon, isang nakapangingilabot na nilalang na may isang malaking mata at matatalim na ngipin ang umaakyat, ipinapaalala sa kanila kung bakit hindi kailanman naging opsyon ang paglimot. Pumasok ang nilalang at sumiklab ang gulat. Sigawan, tulakan. Mga katawang nadaganan sa pagtakbuhan. Sumisigaw ang kapitan sa lahat para lumaban, tumatagos ang kanyang boses sa gitna ng kaguluhan. Bamaling ang mga mukha, naguguluhan kung tatakas ba o maninindigan. Dumampot ng palakol, ipinahayag niya, iba na ang pagkakataong ito. Iisa lang ang halimaw, kaya kung magkakaisa sila, kaya nilang manalo. Naalala ng ilan na dati siyang nakatalo ng isa sa mga nilalang na ito at nagsimula silang sumang-ayon. Wala na ring matatakbuhan. Unti-unting lumakas ang loob nila. Sa unang pagkakataon simula nang magsimula ang lahat, tinipon nila ang kanilang tapang at nagtanong kung ano ang susunod na gagawin. Ngunit biglang tumulo ang dugo mula sa ilong ng kapitan. Nawala ang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi mapalagay ang mga tao habang may sumusubok na lumapit sa kanya. Sumusuray siyang pasulong. Pagkatapos, may maitim na mga galami na sumulpot mula sa kanyang bibig at dibdib, binabaluktot ang kanyang katawan sa harap ng kanilang mga mata. Kumalat ang mga hiyaw. Naalala ng mga tao na sinasabi niyang pinatay niya ang halimaw kanina, ngunit isinigaw ng isang babae ang katotohanan. Nagbabagong anyo ito, nakakakilabot. Hindi pala namamatay ang mga ito. Ngayong kontrolado na ng mga galame, sumalpok ang kapitan sa mga pader, sumabog ang pagkawasak sa paligid. Bumabagsak ang mga guho, tumalsik ang dugo, may mga taong napinsala. Tumili ang isang batang babae nang sunggaban siya ng isang halimaw, dinudurog ang iba habang sumisigaw. Itinaas ng nilalang ang mga biktima, pinipiga hanggang sumirit ang dugo, nagkapatong-patong ang mga bangkay sa isang nakapangingilabot na bunten. Ang pasilyo ay naging parang lugar ng labanan. Mayroong humihingi ng tulong, may isa pang sumisigaw, katapusan na. Kumbinsido na anumang segundo ay lilito ang mga halimaw. Hinawakan ni BYOM ang babysitter, na nagpapanik dahil nasa labas pa rin ang batang babae. Nagbabala siya na kung nakalusot ang mga halimaw sa istasyon, malamang nawala na ito. Naduraj siya sa realisasyon. Napaluhod siya, inaabot ang kamay sa kawalan ng pag-asa, habang tinalikuran siya ng isa pang nakaligtas at naglakad palayo. Sa gitna ng kaguluhan, tumatakbo si Perron sa pasilyo, nagniningning ang mga mata. Tinawag ni BYOM Huang habang nag-aalinlangan ang iba. Ang ilan ay natigilan, ang iba na may humahabol sa kanya. Sumusulong ang ating bata. Sa may pintuan, nakita ng mga nakaligtas na itinaas ni BYOM ang kanyang kamay upang pigilan siya. Humakbang si Perron, matalim at nagliliyab ang tingin, itinaas ang kanyang kamay at itinuro ang diretso sa unahan. Bumigat ang katahimikan sa silid. Sa loob, may isang katawan na nakahiga sa isang patak ng dugo malapit sa mga sliding door, habang tatlong bata ang magkakayakap sa loob ng silid. Isa sa kanila ang nanginginig, ibinubulong kung gaano siya katakat. Idiniin ni Haro ang kanyang daliri sa kanyang mga labi, hinihimok ang lahat na manahimik at nagbabala na anumang ingay ay magiging dahilan para sila ay matagpuan. Sumisinghot ang pinakabata, labis na natatakot.
Tahimik na humingi ng paumanhin si Haro, inaamin na hindi niya kayang protektahan ang kahit sino sa ngayon. Ipinapaliwanag niya na ang kaguluhan ang nagbigay sa kanila ng lugar upang magtago, ngunit kung may makakita sa kanila, tapos na ang lahat. Kinakapit ng bata ang manggas niya, at sa isang saglit, tila nagulat si Haro, pero sa kanya tinignan si Perrin sa mata, hinayaan niyang humawak ang bata, at malumanay na sinabihan itong dumb kid sa kanya. Malapit doon, isang sugatang lalaki ang nakatingin sa bangkay, natatakot, nagtatanong kung ano ang gagawin nila. Sabi ni Haro, kailangan nilang tumakbo. Nagpapanik siya, iginigiit na walang mapupuntahan, pero nauutal niyang sinabi na ang mabuhay ang pinakamahalaga. Nagtitipon ng lakas ng loob, sinabi ni Haro na hindi sila pwedeng umupo na lang at maghintay mamatay. Desidido siyang makaligtas. Nakikita ang determinasyon na yun, ang sabi ng lalaki, siguro mayroon siyang malakas na dahilan para mabuhay. Bigla, nanigas ang lahat nang lumitaw ang isang halimaw na may nagliliyab na pulang mata sa may pintuan. Natarante siya, sumisigaw na tumakbo sila, habang ang babaeng blonde ay mahigpit na kumakapit habang papalapit ang halimaw. Sumugod ang lalaki, bumangga sa nilalang at kumapit dito, sinasabi sa iba na tumakas dahil wala na siyang dahilan para mabuhay, pero gusto niyang mabuhay sila. Hinablat ni Haro ang batang babae at tumakbo, umaalingaw-ngaw ang sigaw niya habang patuloy na lumalaban ang lalaki, hinihimok silang huwag kalimutan ang kanyang sakripisyo. Biglang-bigla, sumiklab ang apoy habang sumugod ang iba pang nakaligtas, sinasaksak at pinupukpok ang isa pang halimaw. Natigilan sa gulat ang blonde habang paulit-ulit na sinasaksak ng isang babae ang nilalang, pero nagsisimula itong maghilom. May sumisigaw na nagbabagong anyo ito. Nagmura ang babae at umatras, kumbinsido na hindi sila mananalo, habang si Paran ay humakbang pasulong, tahimik. Ang iba ay natataranta, nagtatanong kung ano ang ginagawa niya, nagbabala na ang paglaban ay nagiging sanhi lamang ng kamatayan. Sa kabila nila, sumugod ang ating binata. Napagtanto ng babae na balak talaga niyang lumaban, iniisip na siguro'y gusto na niyang mamatay dahil kahit ang kapitan ay hindi matalo ang isa. Sumigaw ang halimaw at sumugod. Ngunit yumuko si Paran, hinawakan ito ng mahigpit, at hinaila ng malakas, may tumunog na buto. Bumaliktad siya pasulong, tumalo ng mataas at lumapag ng nakayuko. Nakatitig ang lahat sa hindi makapaniwala habang pinupunit niya ang mga galame ng halimaw gamit ang kanyang mga kamay. Nagpupumiglas ang halimaw, ngunit kalmado ang ating bida, unti-unting pinaghihiwalay ang mga parte nito. Nakatitig sina BYOM at ang babae, gulat na gulat. Bulong niya na balewala, dahil kahit ang kapitan ay nakapatay na rin ng isa noon, ngunit mas maraming nakakatakot na nilalang ang gumagapang mula sa dilim, umaungal. Gayunpaman, nananatiling matatag si Paran, hindi nagpapadala, nakikipagtitigan sa kanila. Habang sumusugod sila, sumugod din siya at pinuruhan ang isang malaking nilalang sa bibig ng may matinding lakas. Sumugod ang isa pa, ngunit tumalon siya, bumagsak, sinunggaban ito, at pinunit. Nagputukan at nagkalat ang mga galame sa ilalim ng kanyang mga suntok. Sigurado sina BYOM at ang babae na tapos na siya. Ngunit lumabas si Paran na walang gallows, napapaligiran ng naghihirap na mga parte ng katawan. Namamangha si BYOM at bumubulong na buhay pa rin ang bata, at hindi na makapagsalita ang babae. Sa kabila ng patuloy na paghilom ng mga halimaw, pinapanood ng lahat kung paano naninindigan ang ating bata. Huminga siya ng malalim, umaalingaw ang mga salita ng kanyang ama. Bawat may buhay ay may pinagmula na nagbibigay buhay dito. Isang kumikinang na bulaklak ang sumilay sa kanyang alaala, at inulit ng boses ng kanyang ama, wasakin ang pinagmulan. Kapag nakita mo na, durugin mo ito. Sumugod si Paran sa gitna ng kawan, naghahanap ang mga mata. Sinunggaban niya ang isa, hinapak, at naroon nga, isang kumikinang na binhi sa loob, ang tunay na pinagmulan. Nagpakatatag, itinutok niya ang kanyang sandata diretso roon. Sumabog ang bugso ng enerhiya. Marahas na humahampas ang mga galame. Nangisay ang halimaw habang mas lalo siyang nagpupumilit. Habang hinihingal, nakatayo si Paran sa ibabaw ng mga guho, ang basag na binhi ay mahinang nagniningning sa kanyang paanan. Nakatayo ang mga nakaligtas sa gulat, nakatingin sa pasilyo. Ibinubulong ng isa na tuluyan ng nawala ang halimaw, habang pinagmamasdan ni BYOM ang isang pigurang puno ng dugo na dumaraan sa mga guho.
Hinihila ni Haro ang isa pang babae sa kahabaan ng pasilyo ng isang malakas na ugong ang yumanig sa bunker. Sumigaw siya na may paparating, at ang kanilang mga yapak ay umaalingaw ng mabilis habang sila ay tumatakbo. Pagliko sa isang kanto, biglang nagkaharap si Haro sa isang napakalaking nilalang na sumusugod diretso sa kanya. Sinusubukan niyang tumalon papalayo pero nadulas siya at bumagsak sa sahig. Itinuon ng halimaw ang nagliliyab nitong mata sa kanya. Sumulyap siya pabalik, naririnig ang mabibigat na yapak na papalapit. Pagkatapos, bigla na lang bumukas ang isang umiikot na kawalan sa harap niya, hinihila ang kanyang paningin sa kadiliman. Nagugulo at gumagalaw ang mga anino habang may sugat na dumaan. Mula sa likod, napabuntong hininga si BYOM, halos hindi makabuo ng salita. Nadapa pabalik si Haro sa grupo, buhay at walang gallows. Damaloy ang ginhawa sa silid, pero nakatayo lang siya doon na nanginginig, bumubulong dahil sa gulat. Tapos may sumigaw tungkol sa nawawalang batang babae. Napatalon si Haro, nasabi ang hindi dapat sabihin, at sa paggawa nito, hindi sinasadyang nabunyag kung nasaan si Paran. Nagsimulang umiyak ang grupo, humahagulgol ang babysitter, gustong-gustong malaman kung ligtas ang bata. Sa sandaling yon, may lumitaw na pares ng maliliit na sapatos sa may pintuan. Natigilan ang lahat, humakbang ang batang babae, marumi at punit ang damit, at sa likod niya ay bumangon ang isang nakakatakot na nilalang na may nagliliyab na pulang mata. Kumalat ang takot sa silid. May sumugod, sumisigaw, habang nanginginig ang bata sa anino ng halimaw. Bago pa man ito umatake, biglang sumulpot si Chicken Comb. Inilayo niya si Paran, hinarap ang halimaw, at binabalaan itong lumayo kung hindi ay pupuntiryahin niya ang mga mata nito. Tumigil ang nilalang, saka dahan-daang umatras habang inuutusan ito ng enforcer na manatili sa pwesto. Hindi siya sigurado kung umalis ito dahil sa takot, kaya't pinipilit niyang pakinggan ang kanyang mga tainga, naghahanap ng senyales ng paggalaw. Ipinapaliwanag ni BYOM na ligtas lamang sila dahil sa nangyayari sa labas. Doon, ibinabagsak ng ating batang lalaki ang isang halimaw sa lupa, na bumubulong, dalawa na ang bagsak, pero mas marami pa ang papalapit. Sumugod ang isa pa, sumusugod ng malakas, at naghahanda siya, tatlo pa ang umiikot sa paligid. Iniisip ni Paran na kung hindi lamang masyadong marami, malilinis niya ang lugar at gagawing ligtas, ngunit ngayon ang kaligtasan lamang ang kanyang pinupuntirya. Dahil walang mapagtataguan, alam niyang ang isang pagkakamali ay maaaring maging sanhi ng kanyang pagtatapos, at mas masahol pa, maaaring lumitaw ang mas maraming nilalang anumang segundo. Pagod, iniisip ng ating bida ang pagtakas upang maghanap ng ibang masisilungan, ngunit pumasok sa isip niya ang ideya. Kung aalis siya, mamamatay lahat ng nasa loob. Nagtataka siya kung bakit kailangan niya itong alalahanin, pero naalala niya ang babaeng nasaksak, at ang huling mga salita nito. Dahil sa pagkabagabag, nababawasan ang kanyang pag-iingat. Sinugatan siya ng isang halimaw, sumabog ang dugo habang siya'y bumabagsak. Hawak ang kanyang sugat, inangat niya ang kanyang tingin habang may aninong lumalapit sa kanya. Nandoon si Chicken Comb. Sinabi sa kanya ng mandirigma na naipaliwanag na ng iba ang lahat, at alam niya na kaya ni Paran patayin ang mga nilalang na ito. Tinatanong niya kung paano siya makakatulong. Agad na kinuha ng babysitter ang kanyang panangga, handang sumugod, habang ang batang babae ay tahimik na nanunood. Bumubulong si Paran sa kanyang sarili, hindi pa rin sigurado kung bakit ipinipilit ng mga taong ito na tulungan siya. Nagkibit balikat lang si Chicken Comb, na parang halata na yon. Gusto nilang lahat na mabuhay. Idinagdag ng babysitter na kung bumagsak ang bata natin, wala ni isa sa kanila ang may pag-asa, kaya ang pagsuporta sa kanya ang tanging paraan. Inilahad niya ang kanyang kamay. Nag-atubili si Paran, saka tumango, sinasabi sa kanila na lumikha ng panggulo. Iniisip niya na hindi malamang ang pagtataksil kung ang buhay ang tanging dahilan para silang magkakasama. Sumugod ang isang halimaw, at kapwa gumalaw sina Chicken Comb at ang babysitter para hamarang, na nagbibigay sa ating bida ng maliit na butas sa kabila ng kanyang mga sugat. Kinutya ni Chicken Comb ang halimaw, sapat na upang ilihis ang atensyon na kailangan ni Paran. Sumugod siya, tinamaan ang kanyang unang target, at nabiyak ang nagniningning na puso ng halimaw, na pumipintig ng nagngangalit na enerhiya. Nagpapaputok ng mga sinag ng liwanag ang nilalang, kaya sumasayaw siya at yumuyuko para makaiwas, pero hindi siya umaatres.
Sa kabila ng atake, nahawakan niya ito at pinaikot hanggang sa lumabas ang pinakasentro nito. Sumigaw siya na sa wakas ay natagpuan na niya ang kahinaan nito. Sumugod siya, pero sumablay, nang magsimula ang halimaw na mag-ipon ng napakalakas na atake. Pumutok ang sinag, pero itinayo ng tagapag-alaga ang kanyang kalasag, nagpupumilit na pigilan ito. Sapat na ang sandaling iyon. Nakapag-concentrate ulit si Paran, itinutok ang kanyang atake sa sentro, at winasak ito. Bumagsak ang halimaw. Inamin ni Bayem na makakadagdag lang siya sa pabigat, at sumang-ayon ang babaeng pula ang buhok, lalo na't may mga bangkay na gumagalaw sa paligid nila. Sumigaw ang isang tao sa kalapit na halimaw, sinasabing patay na ang kapitan. Sumulyap ang tagapag-alaga para tingnan si Paran, pero itinuro lang nito ang basag na pinakaubod sa paanan niya. Humihingi ng aral si Chicken Comb, kaya ipinaliwanag ng ating bata, bawat halimaw ay may kahinaan. Kailangan mo lang itong hanapin. Bulong ng isa pang nakaligtas na siya lang daw ang nakakakita sa mga ito, kaya ang iba ay dapat dumistract na lang. Ayaw tumabi ni Chicken Comb at sumugod muli sa labanan, habang inamin ni Paran na mas madaling lumaban kung may kasama. Tumama ng malakas ang maton habang hinihiwa ni Paran ang isa pang nilalang. Tapos bigla siyang natigilan, nakakaramdam ng isa pang presensya. Sa kabila ng silid, isang nakaligtas ang nahuli, parang mga baging na pumipigil sa kanya sa lupa, nang dumating sina Haro at ang iba pa at nakita siyang nagpupumiglas. Ang halimaw ay kumakaluskus at bumabaluktot, ang kanyang anyo ay nagiging mas masama pa. Sa lupa, isang duguan kamay ang kumikibot bago tuluyang tumigil habang natatapos ang pagbabago. Malapit, isang bangkay ang biglang gumalaw, at isang aninong figura na may pilipit na mga paang gumapang palabas, nakatayo sa ibabaw ni Haro at isa pang nakaligtas. Nagpakatatag siya habang sumasara ang mga panga nito ilang pulgada mula sa kanyang mukha, muntik ng tamaan. Muling sumugod ang nilalang, ngunit naputol ng sumak lolo si Paran, at pinatay ito sa huling sandali. Tinitigan ni Haro nang may paghanga ang ating bata habang bumabagsak ito ng malakas, dumudugo at pagod. Ngunit mahigpit pa ring hawak ang kumikinang naubod ng halimaw, nakatitig ang mga mata sa liwanag nito. Nagmamadaling lumapit si Bayem sa kanya, nagpupumilit na kailangan niya ng agarang lunas, at nagkakagulo ang iba para tumulong. Maya-maya, nagising si Paran na may benda, nakaupo si Haro malapit sa kanya, humihinga ng maluwag si Bayem. Walang pag-aalinlangan, tinanggal ng ating bida ang mga balot. Wala na ang kanyang mga sugat, ganap na gumaling. Hinawakan ni Bayem ang braso niya, gulat na gulat. Tanong ni Paran kung nakaligtas ang isa pang mandirigma, at isang pamilyar na boses ang sumagot, buhay. Nakangisi si Chicken Comb, nagmamayabang tungkol sa kanyang katatagan. Kibit balikat niyang sinabi na tumulong siya dahil gusto niya, kahit pa bumulong-bulong ang iba na mukha siyang isa sa mga masasamang tao. Tumawa lang ang tagapagpatupad, at iginiit na wala siyang sinusunod na utos mula kanino man. Naghikab si Haro habang may isa pang boses na nagkokomento kung gaano siya kainahinala, pero ngumisi lang si Chicken Comb, sinasabing hindi mahalaga ang itsura, estilo niya yon. Binalingan ni Paran si Haro, tinatanong kung bakit nandyan pa siya gayong hindi naman siya nasaktan. Sumagot siya ng pagalit, tinatanong kung ano ang gagawin niya, tapos inamin niyang nag-alala siya. Pumasok si Bayem, pinaalalahanan si Paran na nanatili si Haro para tulungan siya sa kanyang mga sugat. Sumigaw siya na ginawa lang niya yon dahil kailangan siya ni Bayem. Tapos sumingit si Chicken Comb, sinasabing naaalala niya siya noon, at nakakagulat na pinuri ang bilis niya noong laban. Ikinukwento niya kung paano niya iniwasan ang mga halimaw na parang wala lang, gumagalaw na parang hangin. Si Haro ay naninigas, halatang nababagabag, at tumalikod habang siya'y lumalapit. Tahimik na pinapanood ni Paran ang kanyang paglayo, inaalala ang sinabi ng babaeng nasaksak, na dapat man lang siyang subukang makipagkasundo. Tinatawag ng ating batang lalaki ang kanyang pangalan. Tinatanong niya kung iyon na talaga, at nang hindi lumilingon, mahina niyang kinukumpirma. Maya-maya, sa isang pagpupulong, isang lalaking may salamin ang nagsasalita sa grupo. 12 na lang ang natitirang buhay mula sa 43. Itinutuwid niya ang kanyang sarili, sinasabing halos 78% ang nawala. Ipinapaliwanag niya na maraming bangkay ang natagpo ang kulay abo at tuyot, parang mga mummy. Sabi ng isang babae, sinipsip daw ng mga halimaw ang buhay nila, tapos nagtataka siya kung eksperimento raw ba ito ng gobyerno.
Binanggit niya ang mga tsismis, habang iginigiit naman ng iba na galing sila sa langit. May sumingit ng mga alien, pero pinatahimik siya ng isa. Pinaalala sa kanila na mas malalaking problema ang dapat unahin. Bamaling ang lahat ng mata kay Paran. Gusto nilang malaman kung paano siya lumaban ng ganoon, kung paano niya nalaman kung paano patayin ang mga halimaw. Habang nakatingin si Haro, sumagot ang ating bida ng simple. Sanay at naghahanda na raw siya para sa katapusan ng mundo mula nang isilang siya. Itinaas ni Paran ang litrato, sinabing ito lang ang kinuha niya mula sa bunker, pero nanatiling nagdududa ang babae. Iniisip niyang nagsisinungaling siya at gusto niya ng mas maraming patunay, nag-aalinlangan sa kwento niya tungkol sa pamumuhay sa ilalim ng lupa at pagkaalam na darating ang katapusan ng mundo. Para sa kanya, hindi sapat ang isang litrato. Gayunpaman, inaamin niya na bihasa siyang mandirigma, at nagsisimula ng maniwala ang iba sa kanyang lakas. Biglaan, isang nakaligtas ang sumugod sa kanya, ngunit madali itong naiwasan ng ating binata. Nagpapanak ang sumugod, humihingi ng tawad, at mabilis na sinasabing naniniwala na siya sa kwento ng bunker. Pumagit na si Bayem, sinasabing kumbinsido na rin siya, lalo na pagkatapos gamutin ang lahat ng peklat ni Paran. Inaalala ang lahat ng pinagdaanan ng bata, sinabi ni Bayem na walang kasing edad nila ang makakaligtas sa ganoong karami. Dahil dito, nagkaroon ng interes si Haro, kaya nagtanong siya tungkol sa mga peklat. Ipinaliwanag ni Paran na natamo niya ang mga ito sa bawat pagtatangka niyang makatakas mula sa bunker, tinatawag itong patunay na hindi siya sumuko. Sabi niya, hindi niya raw nakikita ang mga iyon bilang masakit na alaala. Tanong naman ng isa pang lalaki kung bakit hindi niya binabalaan ang mga tao tungkol sa pagtatapos ng mundo. Naalala ng ating bida ang sinabi ng kanyang ama dati, at inamin niyang naniniwala siyang hindi talaga binalak ng kanyang ama na magbabala sa sinuman. Inamin niya na hindi talaga siya gaanong nagtitiwala sa mga tao, pero dagdag pa niya, nakatulong sa kanya ang grupo, at ngayon ay nag-uumpisa na siyang magduda kung lahat ba ng tao ay kasensama ng sinabi ng kanyang ama. Sinabi ng isang nakaligtas na mahalaga siya dahil siya lang ang nakakaalam kung paano pumatay ng mga halimaw. Iminungkahi ni Chicken Comb na kung mahahanap nila ang kanyang ina, baka makatulong yun para maintindihan nila ang mga nilalang. Babala naman ng isa, nagawa lang daw nilang makaligtas dahil sa swerte at sa harang na pasukan na nagtatago sa kanila, sinasabing ang gumuhong daan ang kanilang tanging panangga. Kapag nakalusot ang mga halimaw, tapos na sila. Ang tanging daan palabas ay ang paglusot sa isang siwang sa mga guho. Sa kabila ng mga babala, pumunta sila sa bodega pero nakita nila itong nakabaon sa ilalim ng mga gumuhong bagay. Kumalat ang takot dahil iyon ang kanilang pagkukunan ng pagkain. Isang malamig na boses ang sumingit, sinasabing hindi na yun bodega ng pagkain. Sabi ni Bayem, kailangan nila ng grupo para maghanap ng pagkain at nagtanong kung sino ang gustong magboluntaryo. Agad nagtaas ng kamay si Chicken Comb, sinasabing kailangan niya ng sariwang hangin, pero may nagpuna na sugatan pa siya. Iginigiit niyang kaya niyang pumunta, pero tumanggi si Bayem, sinasabing kailangan niyang magpagaling. Dagdag pa ng iba na ang pag-akyat sa itaas ay parang nagpapakamatay. Pati isang nakabalot na figura ay sumang-ayon, mukhang nag-aalala si Bayem, mayroon na lamang pagkain para sa isang linggo. Humakbang si Paran, kalmado at matatag, sinasabing siya na ang pupunta. Nagpapasalamat si Bayem, pero sinabi ng ating binata na gusto niya rin naman. Umaasa siyang makahanap ng ibang nakaligtas, isang taong makakakilala sa litrato, o marahil kahit isang mas ligtas na lugar. Dalawa pang nakaligtas ang nagpresenta, kasama ang isang babae na kasing edad niya. Inamin niya na isinugol ni Paran ang buhay niya para sa lahat, samantalang siya ay tatakbo lamang. Nang tawagin si Haro, hindi siya sumagot, halatang nataranta. Napansin ni Paran ang kanyang pag-aalinlangan at nagtanong kung anong problema. Naging awkward ang silid, nagtataka na lamang ang mga tao kung plano ba talaga niyang lumabas ng walang damit. Inabutan siya ng isang babae ng isa na tinahi niya habang natutulog siya. Nagtanong siya tungkol dito, at ipinaliwanag niya na dati siyang designer na may mga pila ng tao na naghihintay para sa kanyang mga damit, noong may lipunan pa. Naaalala ni Paran na nagbabasa tungkol sa mga taong nagsusuot ng iba't ibang estilo at kung paano niya dating tinatanong ang kanyang ama kung bakit palagi na lang niya binibigyan siya ng parehong kasuutan. Palagi niyang gusto ng bago. Tatawa ang kanyang ama at sasabihing pareho rin ang suot niya.
Inaamin ng ating bida na ang pangarap niya ay makapagsuot ng bagong damit sa labas. Nagpasalamat siya ng taos-puso. Bigla namang nagsalita si Haro, sinasabing may gusto siyang itanong sa kanya habang isinusuot niya ang kanyang pantalon. Tumingala siya at nagtanong kung ano yun. Nakatayo si Haro, parang nagyelo sa harap ni Paran habang nagbubulungan ang ibang nakaligtas, halos hindi makapaniwala sa nakikita nila. Sa pagkabigla, bigla niya itong sinigawan, tinawag na bastos, at sinugod. Nakailag ang ating binata, naguguluhan, at sinubukang itanong kung bakit siya inaaway, pero nadulas si Haro sa gitna ng pagswing at bumagsak sa lupa. Ayaw niyang tumayo, nakahiga lang doon. Lumapit si Paran, wala pa ring ideya, hanggang sa may ulong sa grupo tungkol sa isang peklat, kaya ibinaba niya ang kanyang ulo. Sinabi niya ritong tumayo, pero sumagot si Haro, hinihingi na magdamit muna siya. Napabuntong hininga ito, pumayag, nagbihis, at saka nagtaka ng malakas kung paano nga ba lumitaw ang mga halimaw. Iniisip ng mga nakaligtas na maaaring naakit sila ng apoy, napansin ang mga bakas ng pagluluto. Tuwang-tuwa namang kinuha ng babaeng pula ang buhok ang lighter, pero mabilis na nagbabala si Paran na umaakit ng mga halimaw ang apoy. Natigilan siya, kumakalat ang takot habang napagtanto ng grupo ang ibig sabihin nito. Tinitigan ni Haro ang lighter hanggang sa kinakabahang iabot ito ng babae at hinawakan niya itong mahigpit, umaatres. Biglang nakilala ng isang lalaki si Haro, tinawag siyang track star mula sa Gasong Middle School, sabi niya napansin niya agad ang peklat nito. Sabi niya mukha itong cool, kahit na iba ang nararamdaman ni Haro. Para sa kanya, ang peklat ay patunay lamang ng takot at kaduwagan, hindi kailanman isang bagay na dapat handgun. Nagbabalik sa isip niya ang mga kaklase na nagtatawanan, kung paano palagi niyang nadarama ang panghihina. Balik tanaw, unang araw niya sa gitnang paaralan. Kinakabahan, mahigpit na hawak ang kanyang bag, habang hinihiling ng kanyang mga magulang ang kanyang swerte at hinihimok siyang mag-aral ng mabuti. Nag-cheer ang kanyang kapatid, nagbubulungan ang kanyang mga bagong kaklase dahil sa kuryusidad, at nag-aalalang pinagmamasdan siya ng kanyang mga magulang. Tahimik na iniisip ng kanyang ama kung magiging okay siya, naalala kung gaano siya kasaya noon. Binabanggit ng kanyang ina kung gaano siya kabahala simula noong pangyayari, kung gaano siya kahirap araw-araw. Nagiging mas malinaw ang alaala. Batang Haro, napaligiran ng isang madilim na lalaki na hinawakan siya at nagtaas ng kutsilyo habang sumisigaw ang kanyang mga magulang. Kinagat niya ito, nakawala, ngunit bumagsak. Nanginginig, nakatingala siya habang sumasabog ang dugo nang hiwain siya ng talam. Mabilis na pumasok ang kanyang ama, napahiyaw ang kanyang ina, nanlalabo ang kanyang paningin. Nagising siya sa isang higuan sa ospital na sumisigaw, yakap siya ng kanyang mga magulang, sinisigurado sa kanyang ligtas siya at nahuli na ang lalaki. Ngunit kahit habang yakap siya nila, patuloy siyang nanginginig, nakatitig sa kanyang nabandahang peklat, takot pa rin. Sa paaralan, tahimik na nakaupo si Haro habang nagkukwentuhan ang mga kaklase tungkol sa mga nakakatakot na karanasan. Tumingin siya sa labas ng bintana at nakakita ng mga anino, mga ilusyon ng lalaki. Tinanong siya ng isang babae kung ano ang pinakakatakot sa kanya. Inulit ng isa pa ang tanong. Nag-alinlangan si Haro, hindi makasagot. Kalaunan, inamin niya na takot siyang mamatay. Tumahimik ang silid hanggang linawin ng babae na ang ibig niyang sabihin ay mga horror movies. Pagsasanay sa pagtakbo, tinawag siya ng coach. Simula nang magkaroon siya ng peklat, pakiramdam niya ay lagi siyang tinutugis, parang may nakasunod sa kanya. Sa hudyat, tumatakbo siya, bawat hakbang ay puno ng alaala, takot ang nagtutulak sa kanyang mga binti. Nadapa siya pero pinilit niyang bumangon. Tingin niya sa sarili ay duwag siya, pero sumigaw ang coach. Nakabali na naman siya ng record. Naghiyawan ang kanyang mga kakampi. Pinuri siya ng coach, sinabing pwede siyang maging isang bituin, namamanghang nakakabali siya ng mga record sa loob lamang ng 2 taon. Nagtipon ang mga reporter para makilala ang babaeng may peklat. Kinakabahan, binati sila ni Haro. Humiling sila ng litrato, hinikayat siya. May isa pang nagsabing tagahanga niya siya at inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Napaatras siya, binawi niya ito, nangungut siya, tinawag siyang kakatwa, iginiit na wala siyang masamang intensyon. Sinusubukang ipagtanggol siya ng coach, pero bumubulong ang lalaki, nervy lang siya, balisa. Walang imik si Haro. Hapunan ng gabing yon,
Nagbabasa ng kung ano sa kanyang telepono ang kanyang ama, kaya pinagalitan siya ng kanyang ina. Tumawa siya, humingi ng paumanhin, at nagtanong tungkol sa reporter. Namamangha ang kanyang kapatid sa bilis niya. Sabi ng kanyang ama, sabik na siyang makita siya sa TV. Inamin niya na ang kanyang talento sa pagtakbo ay sumibol pagkatapos ng nangyari. Napagtanto ni Haro na sa bawat pagtakbo niya, bumabalik ang mga alaala. Nakakatawa, nagsimula siyang tumakbo para hindi maging duwag, pero walang talagang nagbago. Kinuha niya ang kanyang uniforme at lumabas. Tiniyak sa kanya ng kanyang ama na hindi siya kakaiba dahil sa kanyang takot. Tumutol siya, naniniwalang hindi siya karapat-dapat dahil sa kanyang takot. Yinakap niya siya, ipinilit na hindi niya kailangang magtago, at sinabi sa kanya na ang peklat ay patunay ng katapangan, na mahal siya ng kanyang pamilya kahit ano paman. Umiyak si Haro, naaalala kung gaano kasakit ang bansag na duwag, kung gaano siya nagsikap na magbago, hindi na pagtanto kung ano talaga ang mahalaga. Naaalala niya ang pagyakap sa kanya ng kanyang pamilya, ang tinig ng kanyang ama na nagpapaalala sa kanyang hindi siya nasira, na okay lang na matakot. Inilahad niya ang kanyang pinky, hinihiling sa kanya na mangakong hindi iiyak kahit natatakot siya. Sumang-ayon si Haro, determinado. Nang maghahanda na silang umalis ng magkasama, sumapit ang sakuna. May bumagsak sa gusali, bumagsak ang mga debris, mukhang natigilan ng kanyang ama, at nagmadali ang pamilya palabas sa isang nawasak na lungsod. Ang napakalaking higanteng bato ay lumitaw kasabay ng pagbagsak ng tatay ni Haro, hirap bumangon muli. Nahuli niya ang tingin ni Haro habang tinatawag siya nito. Patid-patid na nagbabala siya na huwag lumapit ng sumugod si Haro, nag-aalala sa sugat niya. Natigilan si Haro, naguguluhan, nagbabadyang umiyak. Sinabi niya na kaya pa niyang tumakas kung gusto niya. Determinado, iginiit niyang aalagaan niya sina nanay at Soil, pero tumanggi siyang umalis. Sumisigaw, umiyak siya na hindi niya kayang iwanan siya, na siya ang pinakamahalaga sa kanya ngayon. Ipinangako niyang hindi siya tatakbo, nanunumpa na hindi niya mapapatawad ang sarili kung gagawin niya yon, at napahagulhol, nakatuon ang mga mata sa likod ng kanyang ama habang pinuprotektahan siya nito mula sa paparating na mga halimaw. Biglang pumutok ang liwanag sa paligid niya at unti-unting naglaho ang lahat. Ngayon, humahagibis si Haro sa kadiliman, umaalingaw ang mga salita ng kanyang ama, ayos lang na matakot, walang masama sa iyo kung nararamdaman mo yan. Gayunpaman, ayaw niya itong tanggapin. Mas pinipilit niya ang kanyang sarili, inaalala ang kanyang kabaitan pero inaamin na palagi siyang tumatakbo palayo. Ikinuyom ang kanyang mga kamao, ipinangako niya sa sarili na hindi na siya tatakbo. Nakatayo sa harap ni Paran, ipinahayag niya na sasama rin siya, na hindi na siya tatakbo muli. Mga halimaw ang gumagala sa mga bubong habang ang mga nakaligtas ay dahan-daang pumapasok sa lungsod. Nagtatago ang grupo habang dumadaan sa isang nagtatagong hayop. Umaungal ito, ngunit yumuko sila sa likod ng kublihan at nakalusot. Isang nakaligtas ang bumantong hininga, isa naman ang nagbiro dahil sa nerbiyos. At sinisiguro ng aming batang lalaki na ligtas ito. Naririnig ni Haro na may nagtanong tungkol sa mapa. Itinaas ni Paran ang isang piraso ng papel, at pinapanood niya itong ipaliwanag na kailangan nilang gumawa ng isa. Nang ulitin niya ang kanyang mga salita, tumigas ang tono nito. Ang mapa ay kasing halaga ng pagkain. Nag-alok si Haro na tumulong dahil alam niya ang lugar, ngunit nag-alinlangan, na pagtantong hindi na makilala ang lungsod ngayon. Nagtipon sila ng mga supply ngunit mas kaunti kaysa sa inaasahan. Itinuro ni para na karamihan sa pagkain ay sira na. Iminungkahi ng isang nakasalaming nakaligtas na kainin muna ang mga masisira. Nag-atubili si Haro, sinasabing dapat silang maghintay hanggang sa makabalik sila sa base. Ngunit iginiit ng isa pa na malapit ng mabulok ang pagkain, at isinugol nila ang kanilang buhay para makuha ito. Mas mabuting kumain na ngayon. Ang isa naman ay nagsasabing may mga taong naghihintay sa base, pero tinikman ng ating bida at sinabing masarap. Sabi niya, ang mga pagkain sa bunker ay puro sustansya lang, at ito ay napakasarap kumpara doon. Tinukso siya ni Haro dahil hindi niya alam kung ano ang tinapay dati, at sumimangot siya. Binigyan niya ito ng pagkain, ipinaalala ang napag-usapan nila, at sinabing tabla na sila. Nagbabala si Paran na dapat silang magtago o malalagay sila sa panganib na mapilitang lumaban. Kaya niyang harapin ang mga halimaw, pero ang ingay ay makakatawag ng maraming halimaw. Ang katahimikan ay kaligtasan.
Bigla siyang huminto dahil may bumagsak na nilalang sa pagitan ng mga tore sa itaas. Nagbago ang tono ng kanyang boses. Hindi nila dapat hayaang matuklasan sila ng mga halimaw. Binabalaan ni Paran ang lahat na huwag magpahuli sa mga halimaw. Nanigas sina Haro at ang iba pa. Sinabi niya sa kanila na kung matuklasan sila, ang tanging pagkakataon nila ay maghiwa-hiwalay at tumakbo. Hinawakan ang balikat ni Haro, tiniyak ng ating binata na hindi pa sila napapansin ng nilalang. May bamulong ng tanong, ngunit bago pa sila makakuha ng sagot, binato ni Paran ng isang lata, at umalingaw-ngaw ang tunog ng metal. Agad na kumilos ang halimaw, pinapatunayang naaakit ito sa ingay. Pinakalma niya ang grupo, sumenyas para tumahimik, at ipinaliwanag na ang walang ingat na paglaban ay lalo lamang dadami ang maakit. Kailangan nilang tapusin ang panganib sa isang bagsak. Sumagi sa isip niya ang basement. May nag-abot sa kanya ng armas doon, inaamin na hindi siya aakyat sa itaas ngunit gusto niyang tumulong. Ang sandata ay dinisenyo para sa estilo ng pakikipaglaban ni Paran, ginawa para tagyusin ang mahihinang parte ng halimaw. Hawak ito ngayon ng ating bida at sumugod, itinutulak ang sandata ng malalim sa ubod ng nilalang. Habang nakatingin siya sa sandata, umaalingaw ang boses ng kanyang ama. Huwag umasa sa sandata. Ang mabuhay dito ay nangangahulugang lumaban gamit ang iyong mga kamay. Palaging iginigiit ng kanyang ama na hindi dapat gumamit ng kagamitan ang mga tao sa labanan, nangangako na magkakaroon ito ng kahulugan balang araw. Nagdududa si Paran tungkol doon. Paano haharapin ng sinuman ang mga halimaw na katulad nito ng walang armas? Napagtanto niya na hindi man lang binanggit ng kanyang ama ang mga halimaw sa bunker, siguro dahil inakala niya na hindi siya paniniwalaan ng kanyang anak. Inaamin ni Paran na hindi siya naniwala sa apokalipsis hanggang ngayon. Bumabalik ang mga alaala, walang katapusang pagsasanay sa bunker, paghahanda para sa mga pag-atake ng halimaw. Kung ayaw siyang umalis ng kanyang ama, bakit siya sinanay ng husto? Siguro hindi niya binalak na ikulong siya ng tuluyan. Naaalala niya ang isang katotohanan. Hindi nagsinungaling ang kanyang tatay, maliban tungkol sa pagkamatay ni nanay. Posible kayang ang lahat ng pagsasanay na yun ay para sa araw na tulad nito? Nagbabalik tanaw ang kanyang isipan sa simula ng lahat. Ang unang araw ng apokalipsis. Naaalala niya ang pagkakabukas ng mga kandado, binubuksan ng kanyang tatay ang bawat pintuan. Kung hindi siya nakatakas noon, nilapan na sana siya ng mga halimaw. Ngayon nagtataka siya, bakit pinuntirya ng mga halimaw ang kanilang bunker, at paano nalaman ng kanyang tatay ang mangyayari? Sa malapit, ang nakasalaming nakaligtas ay nakaluhod sa tabi ng bumagsak na halimaw, na umuurong na parang bola matapos tamaan sa pinakasentro nito. Ibinubulong niya na hindi nila ito kayang sirain, tapos ibinato ito sa isang babae, na inihagis naman ito palayo. Pinapanood ni Paran habang bumabagtas ito sa hangin at lumapag malapit sa kanya. Pinulot niya ito, napansin ang kakaibang pagbabago bagong mga guhit sa ibabaw nito. Humuhuni ang bilog sa kanyang kamay. Nagtanong ang kasama ni Glass kung anong nangyayari, pero hindi sumagot ang ating bida. Pinisil niya ito at kumalat ang mga bitak, naghihiwalay ang mga piraso. Sandaling tumingin ang kanyang mga mata kay Haro, gising na ngayon. Iniisip ang panahong tumakbo siya ng mag-isa. Tahimik niyang ipinangako sa sarili na hindi na niya yun uulitin, na magsosorry siya sa batang iyon kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Naaalala ni Paran ang kanyang ama bago sumama ang mundo, noong inabot niya sa kanya ang isang libro mula sa bahay, na tinatawag itong kwento ng isang bayani. Muling damilat ang mga mata ng bata, at yumuko si Haro sa kanya. Nadaganan ni Haro si Paran at tinakpan ang kanyang bibig. Sinubukan niyang magsalita, pero hindi siya pinapayagan nito. Tumingala siya kay Haro, at nagreklamo ang ating bata na mabigat siya at sinabing umalis na. Sagot ni Haro na hindi naman daw, habang bumubulong siya na kumalma siya at tinatawag siyang duwag. Sinuri niya ang syudad gamit ang binoculars, natano ang mga halimaw sa malayo. Nag-check ng mapa si Haro at nag-focus, pero lumapit si Paran at nagtanong kung ano ang nangyayari, casual siyang tinatawag na tao, na ikinainis nito. Kalaunan, nang tanungin siya ng isang tao kung ano ang kanyang pangalan, inaamin ni Paran na wala na siyang pangalan simula pa noong bata siya. Iginiit ni Gion na kailangan niya ng pangalan, at gustong pumili agad ni Eugene, pero nakatayo lang siya roon, hindi sigurado. Nagbubulong-bulong tungkol sa pagkakaroon ng pangalan,
Mukha siyang alinlangan hanggang sa mag-alok si Haro ng isa. Tumanggi siya, tapos naalala niya ang kanyang tatay, yumuko siya, at mahinang sinabi ang Paran. Nagulat ang iba, inulit ni Haro ang pangalan at tumango siya. Tinanong niya kung ano ang ibig sabihin nito, at ipinaliwanag ng ating bida na galing ito sa isang librong nabasa niya noong bata pa siya. Iminungkahi ni Eugen na magpakilala ang lahat. Nauna si Jiyon, tapos si Eugen, tapos si Haro, na nagbiro na hindi rin naman daw maaalala ni Paran. Nag-aalangan siya, sinusubukang banggitin ang kanyang bagong pangalan, at pagkatapos, mas matatag sa pagkakataong ito, nagpakilala siya bilang Paran. Inulit ng grupo ang kanyang pangalan, at inulit niya itong muli habang umaapaw ang mga alaala. Nakikita niya ang bunker sa ilalim ng lupa at naalala ang pananaginip na makarating sa ibabaw, makipagkita sa mga tao, sabihin sa kanila ang kanyang pangalan. Gusto niya palaging malaman ang mga pangalan ng iba, makipag-usap sa kanila. Sa sandaling yun, ngumiti sa kanya si Haro, Jiyon, at Eugen. Nag-alok ng kamay si Jiyon, nagtanong kung maaari silang maging magkaibigan. Umaatres si Paran, dugo, sigawan, at ang katapusan ng mundo ang sumagi sa kanyang isip. Lumayo siya, sinabi ng malamig na hindi sila magkaibigan. Gulat si Eugen at Haro. Iniisip niya na kung hindi natapos ang mundo, marahil ay naging kaibigan niya sila. Ngunit ngayon ang tanging layunin niya ay hanapin ang kanyang ina. Lilingan na sana siya para umalis nang may isang sigaw na palm unit sa hangin. Nakita ni Paran at Jiyon ang isang lalaki sa ibaba, napapaligiran ng isang halimaw. Handa na ang ating binata na kumilos, ngunit iginigiit ni Eugen na tulungan nila ito. Nagkatinginan sina Haro at Jiyon habang tumanggi si Paran, nagbabala na anumang ingay ay makakatawag pa ng iba. Nangangatwiran si Eugen na kaya nilang iligtas ito at makatakas pa rin. Pinaalalahanan siya ni Paran tungkol sa kanilang kasunduan. Nangako siyang susundin ang kanyang mga utos sa labas. Inulit niya ang kanyang babala, ngunit nang sumigaw muli ang lalaki, hindi siya pinansin ni Eugen, kumuha ng sandata, at pinatama ito sa halimaw. Sinaksak niya itong muli, itinulak palayo. Nagpasalamat ang lalaki sa kanya, at sinabi ni Eugen na sumama siya sa grupo kung gusto niyang mabuhay. Nanginginig pa rin, nagbabala siya sa kanila habang lumitaw ang isa pang halimaw. Mabilis na lumundag si Paran at tinaga ito. Bamaling siya kay Eugen, matalim ang mga mata, at tinanong kung naiintindihan ba niya ang panganib. Ang kanyang pagiging pabaya ay muntik nang ilagay silang lahat sa peligro. Nakatayo sina Haro at Jiyon sa tabi, tense, alam na mas lalo lamang gagrab ang sitwasyon. Nagtanong ang sugatang lalaki kung kaya niyang maglakad, pagkatapos ay umamin na masyadong napinsala ang kanyang binti. Kakailanganin niya ng tulong. Inaasahan na ni Paran ang mga ganitong problema. Pagkatapos, ang matinis na kaluskos ng mga halimaw sa malapit ay nagpatigas sa lahat. Papalapit pa ang iba, ayaw nang tumulong pa ng ating kasama. Ipinaalala ni Jiyon na ang pagliligtas sa lalaki kanina ay masyado ng malaking peligro. Bamaling si Paran kay Eugen, sinasabi na maaari siyang tumulong kung gusto niya, ngunit mangangahulugan nito na iiwanan ang grupo. Kung pupunta siya, tapos na siya sa grupo. Sinusuportahan siya ni Jiyon, inuulit ang patakaran. Dapat sundin ng lahat ang bawat utos, walang pagbubukod. Nagmamakaawa ang lalaki, pero sang-ayon si Jiyon kay Paran. Hindi nila kaya. Iniisip niya ang iba na naghihintay pa rin sa base. Labag sa kalooban, nagdesisyon si Eugen na manatili. Sinigawan sila ng sugatang lalaki, inaakusahan silang mga mamamatay tao, iniwan para mamatay. Pinagsabihan siya ni Paran na tumahimik, pero umaalingaw ang kanyang mga sigaw sa dilim. Sumagot ang mga halimaw ng hiyaw. Tumakbo ang grupo. Habang napapaligiran sila, sumigaw si Haro na naharang ng mga halimaw ang kanilang pagtakas. Tinataya ni Paran ang sitwasyon. Hindi pa ito wala ng pag-asa. Hindi pa sila nakikita. Kung kikilos sila ng mabilis at babalik sa pinanggalingan, makakapuslit sila. Tapos, pinindot ng sugatang lalaki ang isang lighter, sumiklab ang apoy sa kanyang kamay. Napatigil ang lahat. Itinuro niya ang isang karatula na may nakasulat na paninigarilyo, pero sumagot si Jiyon na hindi iyon ang punto. Lalo lang makakatawag ng pansin ang apoy. Nagkibit balikat ang lalaki, bumubulong na alam na niya. Sinira ng apoy ang kanyang tahanan. Pinilit siya ni Jiyon, pero umilo ang lighter, umuusok pataas. Humahaba ang mga anino habang gumagapang palapit ang mga halimaw.
Bumulong ang lalaki na oras na niya at gusto lang niyang manigarilyo sa huling pagkakataon. Bumagsak ang mga nilalang na sumisigaw. Sumigaw si Paran sa lahat na tumakbo, sumugod pa sulong, matalim ang boses habang sumisigaw ulit para gumalaw sila. Naiwan ang lalaki. Mabilis na sumugod si Paran, kasunod niya si Jiyon. Lumingon si Haro sa tamang oras para makita ang isang hayop na sumusugod sa lalaki. Sumigaw siya sa takot. Dumulas si Paran, kumikislap ang kanyang espada, at tinarakan ng halimaw bago pa ito makapanakit. Sumasabog ang kanyang sandata sa laman paglapag niya. Itinanim niya ang kanyang mga paa, sandata angkla, habang papalapit ang halimaw. Sa likod niya, nakatayo ang iba na parang mga estatwa. Nagngangalit si Paran sa kanila, ipinapaalala na sinabi niyang tumakbo sila. Tumutol si Jiyon. Nangako siyang tatakas din siya, kaya bakit narito pa rin siya? Nagtataka rin ang ating bata, ngunit hinigpitan ang hawak sa kanyang sandata. Nagbabala si Jiyon na kung mananatili si Paran, baka habulin sila ng mga halimaw at ubusin ang lahat. Sumugod si Eugen, sinaksak ang isa pang nilalang. Pinapanood ni Haro ang pagpupumiglas ni Jiyon at Eugen, habang papalapit pa ang mga halimaw. Muling umungal si Paran para umalis na sila. Iginiit ni Jiyon na kaya nilang manalo. Kakaunti na lang sila ngayon. At kung magtutulungan sila, makakabalik sila. Pero biglang nagbago ang lahat. Isang malaki at baluktot na halimaw na pula ang sumulpot, nagliliyab ang mga mata, at gumagalaw ang mga kakaibang parte ng katawan. Humarap si Paran habang nanginginig ang paligid. Natigilan si Jiyon nang yumuko ang ibang mga halimaw sa kanilang bagong amo. Sinigawan siya ng ating bida para tumakbo, pero nanatiling nakatayo si Jiyon. Sa isang iglap, sinunggaban siya ng halimaw at kinuha ang kanyang puso. Bumagsak ang kanyang katawan, dumadanak ang dugo sa kanyang damit. Nakahandusay si Jiyon sa lumalaking pool ng dugo. Napaluhod si Haro, sumisigaw ng kanyang pangalan. Nagpapanik si Eugen, umiiyak habang hinawakan ni Paran ang kanyang sandata, pinipilit ang sariling kumilos. Sumugod siya sa malaking halimaw, pero nabali ang sandata sa pagtama. Sa isang malupit na hampas, itinapon ng halimaw ang ating bida, nabali ang mga tadyang.